Ibinigay ng asawa ko ang buo niyang Christmas bonus sa kanyang ina. Bilang ganti, binilhan ko ang sarili kong nanay ng 5 bara ng ginto. Sa bisperas ng bagong taon, tanging lugaw ang nakahain sa aming mesa. Nagalit ang asawa ko, Alina. Kumikita ka ng 150,000 piso kada buwan tapos hahayaan mong kumain ng malabnaw na lugaw ang nanay ko? Sumagot ako, kung sino ang nanay. Siya ang mag-alaga. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung ayaw mo, wag. Hapon ng ika-28 ng Disyembre, malamig ang simoy ng hangin sa Bonifacio Global City. Humahampas ito sa mga hubad na sanga ng puno sa plaza sa ibaba ng aming condominium at ramdam ko ang panunuot ng lamig sa aking leeg paglabas ko pa lang ng elevator. Hindi ko pa man nabubuksan ang pinto ng aming unit. Marahan na nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Isang beses lang, pero para itong malamig na karayom na tumusok sa aking dibdib. Kinuha ko ang telepono. Ang account na nagtatapos sa 0633 ay matagumpay na nakapag-transfer ng 3 milyong piso. Natigilan ako sa harap ng pinto. 3 milyong piso. Iyon ang buong Christmas bonus ng asawa kong si Marco Sandoval. Ang perang iyon ay napagkasunduan naming ilalagay sa pondo para sa pagbili ng mas malaking condominium dahil masyado nang masikip ang aming 2-bedroom unit. Si Nanay Elia, kapag galing probinsya para magpa-check up, ay sa study room lang namin pansamantalang natutulog. At kung magkakaanak kami, mas kakailanganin namin ng maayos na espasyo. Binilang ko na ang bawat hulog, bawat buwan, bawat bayarin. Akala ko, sabay kaming nagtatayo ni Marco ng isang tahanan. Ako lang pala ang nag-iisa. Hindi ko agad tinawagan si Marco. Halos 10 taon na ako sa industriya ng pananalapi at naiintindihan kong ang isang malaking transaksyon na tulad nito ay hindi nagkataon lang. Para mailipat ang ganoong halaga, kailangan niya ng sapat na oras para mag-isip, magkumpirma, mag-type ng code at pindutin ang agree. Ibig sabihin, malinaw na ang kanyang desisyon. At kung magtatanong ako, tiyak na may handa na siyang dahilan na tila makatwiran. Isinuksok ko ang susi. Sa loob ng bahay, amoy na amoy ang pinaghalong bango ng adobong baboy ng toyo, suka, bawang, at paminta na dapat sanay nagpapakalma sa puso sa mga araw na malapit na ang bagong taon. Ngunit sa sandaling iyon, parang may bumara sa lalamunan ko. Ang biyenan kong si Aling Carmen ay nakaupo sa gitna ng sala, suot ang bagong-bagong pulang velvet na bestida. Sa mesa, may mga imported na mani at tsokolate, at isang fruit basket na may selyo pa. Habang ngumunguya ng mani, hawak niya ang kamay ni Marco. Nakangiti ng todo na kitang-kita ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Tunay kang ang anak ni Mama. Ganyan, may pagtanaw ng utang na loob para maipagmalaki kita sa mga kamag-anak. Pinakaligtas ang pera kapag nasa kamay ko. Ang mga babae ngayon, masyadong magastos, baka isang iglap lang, ubos na. Nakatalikod sa akin si Marco, at ang kanyang boses ay tila gumaan, na parang katatapos lang ng isang malaking gawain. Ma, kunin niyo na po. Buong buhay kayo naghirap para sa akin. Pagdating sa bahay at pagkain, si Alina na ang bahala. 150,000 piso kada buwan ang sahod niya. Hindi siya mauubusan ng pera. Dahan-dahan kong hinubad ang aking sapatos. Ang tunog ng takong na tumama sa sahig, na gawa sa kahoy ay tuyo at matigas. Lumingon si Marco. Panandaliang nanigas ang kanyang mukha bago bumalik sa dati niyang kalmadong anyo. Ang anyo ng isang taong laging iniisip na tama siya. Nandito ka na pala? Ite-text sana kita. Masaya si Mama ngayon, mag-dinner tayo ng maaga. Tinitigan ko siya. Nilipat mo lahat ng bonus mo sa nanay mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Oo, anong problema doon? Bakit parang galit ka? Anong problema? Napatawa ako. Ang tawa ko ay sobrang tuyo na kahit ako ay hindi ito makilala. 3 milyon, tapos at sasabihin mong walang problema? Malakas na ibinagsak ni Aling Carmen ang hawak niyang mani sa mesa. Pera yan ng anak ko, ibinigay niya sa nanay niya. Anong mali doon? Asawa ka lang pero nakikipagkumpetensya ka sa biyenan mo. Lumingon ako sa kanya. Sa loob ng 3 taong pagiging manugang niya, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang linyang iyon. Sa tuwing kailangan niya ng pera para sa bitamina, lumalabas iyon. Sa tuwing gusto niyang magpalit ng cellphone, lumalabas iyon. Sa tuwing dumarating ang mga kamag-anak para kumain, lumalabas iyon. At ako na nagbabayad ng kuryente, tubig, condo dues, parking, insurance, pamalengke, at gamot para sa buong pamilya, ay laging pinapaalalahanan na maging mapagbigay. Tumayo si Marco at lumapit sa akin.
Alina, malapit na ang bagong taon. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Matanda na si mama. Hindi siya mapakali kapag walang hawak na pera. Isa pa, bonus ko yon. Gusto kong suklian ang paghihirap niya. Anong masama doon? Mabagal kong tinanong, paano na yung pondo para sa paglipat natin ng bahay? Saka na nating isipin yon. Kailan yung saka na? Nawalan siya ng pasensya. Malaki ang sahod mo. Ilang buwan lang may pera na ulit tayo. Hindi ko naman isinugal ang pera. Ipinatago ko lang kay mama, para din naman yun sa pamilya natin. Tinitigan ko ang lalaking nasa harap ko. May panahon na inakala kong ang kanyang kabaitan ang aking sandalan. Ngayon ko lang naintindihan, may mga taong hindi mabait. Duwag lang sila sa kanilang ina at manhid sa kanilang asawa. Tumango ako. Sige, suklian mo ang paghihirap ng nanay mo. Naiintindihan ko. Akala ni Marco ay sumuko na ako. Lumambot ang kanyang mukha. Dapat ganyan. Mag-asawa tayo. Huwag tayong masyadong magbilangan. Kinuha ko ang aking handbag. Kung gayon, susuklian ko rin ang paghihirap ng nanay ko. Agad na nanliit ang mga mata ni Aling Carmen. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Hindi ako sumagot. Nagmaneho ako diretso sa isang malaking tindahan ng ginto sa Ongpin. Sa labas, nagsisiksikan ng mga tao, bumibili ng mga palamuti, prutas at regalo. Ako naman, pumasok sa tindahan ng ginto na may pusong kasinlamig ng yelo. Tinanong ako ng empleyado kung ano ang kailangan ko at itinuro ko agad ang mga gold bar sa salamin. Kunin mo para sa akin yung 5 piraso. Natigilan ang empleyado. 5 bara po ng ginto? Babayaran niyo po ba ngayon? Oo, babayaran ko ngayon. Mabilis na nawala ang halos 1 milyong piso sa aking account. Nakapagtataka, hindi ako nang hinayang. Dati, nanghihinayang ako sa bawat gulay na nabili ng mahal, sa bawat pagtaas ng bill ng kuryente, sa bawat pagkakataong gustong magpatingin ni nanay pero natatakot na gumastos ng pera ng anak niya. Pero ngayon habang binibili ko ng ginto ang sarili kong ina, payapa ang aking kalooban. Ang pangalan ng nanay ko ay Elia. Galing siyang probinsya para tulungan akong maglinis ng bahay para sa bagong taon. Buong hapon siyang nagkuskus ng kusina, naglaba ng kurtina, nagbalot ng lumpia pero sa oras ng pagkain, lagi siyang nakaupo sa gilid ng mesa na parang isang bisita. Laging sinasabi ni Aling Carmen na kapag bumisita ang balae, dapat mag-relax lang, huwag nang gumawa sa bahay, baka isipin pa ng iba na hindi marunong ang manugang ko. Ganoon ang sinasabi niya, pero lahat ng mabibigat na gawain ay ipinapasa niya kay nanay. Pagbalik ko, maingay pa rin ang sala. Ipinagmamalaki ni Aling Carmen kay Marco, nabibigyan niya ng isang kahong bird's nest soup ang kanyang pinsan, isang set ng cosmetics ang bunsong kapatid, at makakapal na ang pao sa mga pamangkin para maipagmalaki siya. Nang makita niya ang pulang kahon sa aking kamay, nagliwanag ang kanyang mga mata. Alina, Christmas basket ba yan? Patingin nga. Inilagay ko ang kahon sa mesa, binuksan ang takip. Kumislap ang ginto sa ilalim ng ilaw. Natigilan si Marco. Napanganga si Aling Carmen. Dala ang kahon ng ginto. Naglakad ako diretso papunta kay nanay. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Basa pa ang mga kamay. May mga bakas ng galapong sa luma niyang apron. Nay, nanginginig ang boses ko, pero pinilit kong sabihin ng malinaw ang bawat salita. Binibigyan ko po kayo ng 5 bara ng ginto. Salamat po sa pagpapalaki at pagpapaaral sa akin. Sa pagbebenta ng bawat tumpok ng gulay, bawat sako ng palay, para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Ang perang kinikita ko, sulit gastusin para sa inyo. Gulat na itinulak ni nanay ang aking kamay. Alina, anak, anong ginagawa mo? Ang mahal niyan, kailangan mo pang alagaan ang pamilya mo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Sapat na po ang naialaga ko. Simula ngayon, kailangan ko ring alagaan ang taong nagluwal sa akin. Lumapit si Marco, tumaas ang kanyang boses. Alina Reyes, nababaliw ka na ba? Halos 1 milyon yan. Kung may pera ka, bakit hindi mo inambag sa bahay? Bakit hindi ka bumili ng panghanda sa bagong taon? Bakit ibinigay mo sa nanay mo? Humarap ako sa kanya, kalmado sa paraang nakakatakot. Kakasabi mo lang, kung sino ang kumita, siya ang may karapatang magpasya. Nagbigay ka ng 3 milyon sa nanay mo. Pagtanaw ng utang na loob yon. Bumili ako ng ginto para sa nanay ko. Kabaliwan na? Hinampas ni Aling Carmen ang mesa. May patakaran ba sa bahay na to? Isang manugang. Naglalabas ng pera ng pamilya ng asawa para ibigay sa sarili niyang pamilya? Tinitigan ko siya at ang bawat salitang lumabas ay sinlamig ng yelo.
Anong pera ng pamilya ng asawa? Ang condominium na ito, 70% ang binayaran ko bago tayo ikasal at nakapangalan sa akin. Ang sasakyan, binili ko bago ang kasal. Ang mga gastusin sa bahay sa loob ng 3 taon, karamihan galing sa account ko. Nakatira kayo dito, kumakain ang binili ko, gumagamit ng kuryente at tubig na binabayaran ko, at madalas, ang mga damit ninyo ay galing sa supplementary card ko. Ngayon, sabihin niyo sa akin, anong pera ang pera ng pamilya ng asawa? Ang buong sala ay nabalot ng katahimikan. Tumingin sa akin si Marco na parang hindi niya makilala ang asawang akala niya ay laging tatahimik at magtitiis. Isinara ko ang kahon ng ginto at inilagay sa mga kamay ni nanay. Mula ngayon, kung sino ang may nanay, siya ang mag-alaga. Mahal mo ang nanay mo, alagaan mo siya. Mahal ko ang nanay ko, aalagaan ko siya. Pantay, para walang dehado. Nanginginig sa galit si Aling Carmen. Ganyan ka kung makipag-usap sa akin? Ngumiti ako. Opo, natututo lang po ako sa paraan ng pagtuturo niyo sa akin. Sa labas ng balkonahe, humuhuni ang hangin ng katapusan ng taon. Sa kusina, kumukulo pa rin ang adobo. Ang bango ay kumakalat sa buong unit. Ngunit alam ko, mula sa sandaling iyon, ang tinatawag na pamilya na pilit kong pinanatili sa loob ng 3 taon ay nagsimula ng magkalamat. At alam ko rin, sa bisperas ng bagong taon na ito, wala nang magarbong handaan na inihanda ko para sa mga taong ang tingin lang sa akin ay isang ATM na marunong magluto. Ngayong taon, hahayaan ko silang lasapin ang kahulugan ng salitang pantay. Nakatayo si Marco na parang estatwa sa gitna ng sala. Nakaturo pa rin ang kamay sa akin pero walang masabi. Marahil, mula nang ikasal kami, hindi niya inakalang kaya ko siyang sagutin ng ganito sa harap ng kanyang ina. Sa alaala niya, ako lagi ang unang nagpaparaya, unang sumusuko, tahimik na nagbabayad ng lahat, at sinasabi sa sarili na lahat naman ng pamilya ay may pinagdadaanan. Ang katahimikan kong iyon ang nagpalaki sa kanilang kasakiman, kaya ngayong hinihingi ko lang ang 2 salitang pagiging pantay, para na akong nagkasala ng mortal. Nanginginig na hinawakan ni Aling Carmen ang tasa ng tsaa, mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. Marco, tingnan mo ang asawa mo. Hayagan na tayong binabastos. Kumita lang ng kaunti, ang taas na ng boses. Kung sa probinsya lang yan, matagal nang tinuruan ng leksyon ng asawa niya. Tiningnan ko siya. Hindi na galit. Nakapagtataka. Kapag nasaktan ka ng sobra, ang galit ay nagiging panlalamig na lang. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nasa Maynila po tayo. Hindi na ito ang panahon na kapag sinigawan ang manugang ay yuyuko na lang. Nagngit-ngit si Marco. Alina, huwag kang bastos. Bastos? Ibinaba ko ang aking handbag sa upuan at kinuha mula sa wallet ang isang tumpok ng nakatuping papel. Ito ang listahan ng mga gastusin ng pamilya na ginawa ko ilang buwan na ang nakalipas. Noong una, para lang paalalahanan ang sarili kong magtipid, hindi ko inakalang ito ang magpapagising sa akin ngayon. Sa loob ng 3 taon, ang condo dues, kuryente, tubig, pagkain, mga bitamina ni mama, mga regalo sa mga kamag-anak mo, pagpapaayos ng sasakyan, insurance, mga pakimkim sa kasal, regalo sa birthday, at abuloy halos lahat ay galing sa account ko. Buwan-buwan, sinasabi mong maliit ang sahod mo. Kailangan mong mag-ipon para sa pakikisama, para sa mga koneksyon. Naniwala ako, hindi ako nagbilang. Pero ikaw pala, matagal mo na akong binibilangan. Namula ang mukha ni Marco. Isusumbat mo sa akin ang mga maliliit na bagay na yan? Isang beses, maliit na bagay, isang buwan, tulong, 3 taon, pagsasamantala na ang tawag diyan. Si nanay, kanina pa nakatayo sa gilid ng kusina, yakap niya ang kahon ng ginto pero namumutla ang kanyang mukha, na para bang ang regalong iyon ay hindi kaligayahan, kundi ang dahilan kung bakit siya nagkasala. Tumingin ako sa kanya, at kumirot ang puso ko. Nay, pumasok na po kayo sa kwarto at magpahinga. Ako na po ang bahala dito. Umiling si nanay. Nanginginig ang boses, pero malinaw. Hindi, dito lang ako. Hindi ko nahahayaang mag-isa ka ulit. Dahil doon, parang may bumara sa ilong ko. Agad nang umisi si Aling Carmen. Aha, kaya pala naglakas loob mag-alsa. May kakampi na pala. Ang galing mo rin, balae. May asawa na ang anak mo. Pero tumatanggap ka pa rin ng ginto mula sa kanya. Hindi ka ba nahihiya? Hinigpitan ni nanay ang hawak sa kahon. Mahina ang kanyang boses, pero mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nahihiya ako dahil hinayaan kong magtiis
ng matagal ang anak ko. Ang gintong ito, kung binili niya gamit ang perang pinaghirapan niya, tatanggapin ko ng walang hiya. Natigilan si Aling Carmen, saka lumingon kay Marco na para bang labis siyang nainsulto. Narinig mo yon? Minamaliit tayo ng buong pamilya niya. Huminga ng malalim si Marco at hinila ako sa isang sulok. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo ng diretso, huwag ka nang gumawa ng eksena sa harap ng mga matatanda. Hinila ko ang kamay ko. Mula ngayon, hati tayo sa gastusin. Kung ano ang kakainin mo at ng nanay mo, kayo ang bahala. Babayaran ko pa rin ang hulog sa kondo dahil nakapangalan sa akin. Pero ang pamalengke, ang mga gastusin para sa bagong taon, kasama ang mga kamag-anak mo, ikaw na ang bahala. Tiningnan niya ako na parang nakarinig ng isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Asawa kita. Kung hindi mo aalagaan ang pamilya ng asawa mo, sino pa? Anak ka niya. Kung hindi mo aalagaan ang nanay mo, sino pa? Hindi nakasagot si Marco. Biglang tumayo si Aling Carmen. Kumikinang ang pulang bestida niya sa ilalim ng ilaw, isang pagpapakita ng kayabangan na nakakairita. May pera ako, pero para yun sa pagtanda ko, hindi pwedeng galawin. Ang babaeng may mataas na sahod, dapat marunong mag-alaga sa pamilya ng asawa. Ibinigay mo ang pera sa nanay mo, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga tao? Napatawa ako. Sinong mga tao? Yung mga taong taon-taon pumupunta sa bahay ko para kumain? Tumanggap ng angpaw at umuwi dala ang mga regalo ko, tapos tatalikuran ako at sasabihing hindi ako marunong magbigay ng apo sa pamilya Sandoval. Sumigaw si Marco Alina. Kahit sumigaw ka, walang magbabago. Ngayong taon, hindi ako maghahanda ng 16 na putahe. Hindi ako o-order ng seafood. Hindi ako bibili ng imported na alak. Hindi ako mamimigay ng angpao para sa'yo. At hindi ako magkukulong sa kusina mula umaga hanggang gabi para lang panoorin ang nanay mong umupo sa sala at ireklamo na hindi sariwa ang hipon, hindi malambot ang baka, at hindi malutong ang lumpia. Ang mukha ni Aling Carmen ay nagbago mula sa pula at naging puti. Pahihintulutan mong mapahiya ang pamilyang ito sa araw ng bagong taon? Wala akong pinapahiya. Ibinabalik ko lang ang kahihiyan sa tunay na may-ari nito. Pagkasabi niyon, kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang banking app. Sa harap ni Marco, inilipat ko ang natitirang 25,000 piso mula sa aming joint account pabalik sa personal account ko. Iyon sana ang perang ilalaan ko para sa pagkain, mga regalo, at angpaw para sa mga kamag-anak niya. Dati, takot akong hindi maging sapat ang handa. Ngayon, takot akong magpatuloy sa pagiging tanga. Agad na tumunog ang telepono ni Marco. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang kanyang mukha. Kinuha mo ang pera sa joint fund. Kinuha ko ang pera ko. Ni isang kusing. Hindi ka nag-ambag diyan. Pero bisperas na ng bagong taon bukas. Tama. Kaya may isang gabi ka pa para pag-usapan ninyo ng nanay mo kung paano nyo gagastusin ang 3 milyong piso sa paraang karapat-dapat. Sumugod si Aling Carmen, inagaw ang telepono ni Marco at sumigaw, "Hindi pwede. Ipinasok ko na sa time deposit ang pera. 3 taon ang termino. Malulugi ako sa interes kapag withdraw." Tinitigan ko siya ng matagal. Sa loob lamang ng isang hapon, ang perang sinabi niyang para sa pamilya ay naging isang time deposit na nakapangalan sa kanya. Ang kanyang hindi mapakali ay hindi dahil sa katandaan, kundi dahil hindi pa niya nakukuha ang lahat ng gusto niya. Pati si Marco ay natigilan. "Mama, ipinasok niyo na po." Nagulat si Aling Carmen, pero pilit pa ring nagmatigas. "Oo, para sigurado. Baka kapag nasa account lang, pilitin ka pa ng babaeng yan na bawiin." Biglang tumahimik ang kwarto. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong pumunit sa huling tela na nagtatakip sa katotohanan. Tumingin si Marco sa kanyang ina, tapos sa akin. May bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata, pero hindi pagsisisi. Natatakot lang siya. Takot na walang pera para sa bagong taon. Takot na pagtawanan ng mga kamag-anak. Takot na mapunit ang maskara ng isang matagumpay na lalaki na isinuot niya. Kinuha ko ang lalagyan ng supplementary card sa estante at binali ito sa harap nila. Napasigaw si Aling Carmen. "Anong ginagawa mo?" "Kinakansel ko ang supplementary card. Mula ngayon, kung may gusto kayong bilhin, gamitin niyo ang savings ninyo." "Ang sama mo." "Hindi. Itinigil ko lang ang pagiging mabait ng libre." Nang gabing iyon, naubos ang sabaw ng adobo sa kalan, namuo ang mantika sa ibabaw, at wala nang may ganang kumain. Si Marco ay nasa sala, tawag ng tawag, minsan ay pasigaw, minsan ay nagmamakaawa,
siguradong nangungutang para sa mga handa. Si Aling Carmen ay yakap ang telepono sa kwarto. Paminsan-minsan ay maririnig ang kanyang pagdaing na sinisira ng manugang ang pamilya, nasawing palad siya, na pinalaki niya ang anak pero nagdurusa pa rin. Dinala ko si nanay sa study room at naglatag ng mas makapal na kumot para sa kanya. Inilagay ni nanay ang kahon ng ginto sa mesa at itinulak palapit sa akin. Alina, anak, hindi ko kailangan ng ganito karami. Itago mo para sa sarili mo. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ng kanyang mga kamay na magaspang dahil sa tubig at sa mga taon ng pagtatrabaho. Itago niyo po, Nay. Matagal na po akong nag-iipon para sa sarili ko. Ngayon, gusto ko. Kayo naman ang may maitatago. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Malungkot ka ba? Tumahimik ako sandali. Sa labas, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng baso na ibinato ni Marco. Opo. Pero malungkot ako dahil huli na akong nagising. Hindi dahil nagising na ako. Gumabi na. Ang mga ilaw ng Pasko sa labas ay nagsimulang kumislap. Umupo ako sa harap ng computer. Binuksan ang bawat file ng resibo, bawat bank statement, bawat transaksyon sa loob ng 3 taon. Bawat numerong lumitaw, lalong nanlalamig ang puso ko. Ang pagsasama pala namin ay hindi sa isang araw lang gumuho. Matagal na itong nabubulok. Ngayon ko lang tinanggap ang katotohanan. Halos 11:00 ng gabi. Pumasok si Marco sa kwarto. Namumula ang kanyang mga mata. Alina, darating pa rin ang mga kamag-anak ko bukas para sa medianoche. Huwag mong ituloy to. Bagong taon naman. Hindi ako lumingon. Sabihan mo sila na magdala ng pagkain. Simple lang ang handa natin ngayong taon. Anong simple? Isinara ko ang laptop at hinarap siya. Lugaw. Agad na nagiba ang mukha ni Marco. Hindi mo gagawin yan. Ngumiti ako ng bahagya. Subukan mo kung hindi ko gagawin. Kinaumagahan, gumising ako ng 6:00. Malamig at tahimik ang apartment. Sa mga nagdaang taon, sa oras na ito, abala na ako sa palengke, nakikipagsiksikan para bumili ng lobster, manok, hamon, at iba pang sahog. Akala ko noon, ang isang masaganang handaan ay magpapainit sa samahan ng pamilya. Ngayon ko lang naintindihan, may mga taong kahit sa harap ng masaganang hapag, ang nakikita lang ay ang pagkakamali ng nagluto, hindi ang pagod sa likod nito. Ipinagtimpla ko si nanay ng salabat at bumaba sa supermarket sa ground floor. Hindi ako bumili ng seafood, baka, o alak. Kumuha lang ako ng isang supot ng bigas, isang garapon ng atsara, ilang itlog, at isang tali ng sibuyas. Ngumiti ang kahera, si Ate Susan. Ang tipid naman ng handaan niyo ngayon, ma'am. Ngumiti rin ako. Oo, para gumaan ang paghinga. Pagbalik ko, nakaupo na si Marco sa sala. Magulo ang buhok, may tumutubong balbas, hawak pa rin ang telepono. Si Aling Carmen naman ay may ka-video call, pinalalakas ang boses. Oo, punta kayo mamaya. Hindi kami mauubusan ng pagkain dito. 150,000 ang sahod ng manugang ko. Kung hahayaan niyang magutom ang mga bisita, anong mukha pa ang ihaharap niya? Inilapag ko ang supot ng bigas sa mesa sa kusina. Ang tuyong tunog ay nagpalingon sa kanya. Anong binili mo? Bigas? Atsara? Itlog? Sibuyas? Tumayo si Aling Carmen. Huwag mo akong pinagloloko. Bisperas ng bagong taon, yan lang ipapakain mo sa buong angkan? Isinabit ko ang aking scarf. Sinabi ko na, simple lang ang handa natin ngayong taon. Mabilis na pumasok si Marco sa kusina, hinalughog ang supot. Nang makitang walang mas mahalaga kaysa sa atsara, malakas niyang ibinagsak ang plastic bag. Alina, hanggang saan mo ako gustong ipahiya? Hindi kita ipinapahiya. Itinigil ko lang ang paggastos para iligtas ang kahihiyan mo. Itinuro niya ang sala. Darating ang mga kamag-anak ko mamayang gabi. Anong gusto mong isipin nila sa akin? Kung ano talaga ang kalagayan mo? Sumugod si Aling Carmen. Namumula ang mukha. Akala mo dahil kumikita ka, pwede mo nang tapakan ang lahat? Ang babaeng nag-aalaga ng tahanan na hinahayaang malamig ang kusina sa araw ng bagong taon ay malas. Binuksan ko ang ref, itinapon ang lumang sabaw, ang gaan sa pakiramdam. Ang kusina ko ay hindi lumamig dahil sa kakulangan ng pera. Lumamig ito dahil sa dami ng taong marunong lang maghintay na subuan. Nanginginig sa galit ang mga labi ni Marco, pero hindi niya ako magawang saktan. Mula kagabi, nang ipaalala kong may kamera sa bahay, nalaman niyang hindi na ako ang asawang yuyuko at hihingi ng tawad para lang sa kapayapaan. Pagsapit ng hapon, sunod-sunod na nag-doorbell. Si Tito Boy, tiyuhin ni Marco, ang nanguna.
walang dalang iba kundi isang pakete ng sigarilyo. Sa likod niya ay si Tita Lorna at ang pinsan nilang si Abby. Sumunod ang ilang pamangkin na pagpasok pa lang ay naghanap na ng biskwit at candy. Taon-taon, ganyan sila. Dumarating na gutom, may bibig na sanay mantsa at mga kamay na sanay mag-uwi ng pasalubong. Habang naguhubad ng sapatos, tumawa si Tita Lorna. Naku, siguradong bongga ang handaan sa bahay ni Marco ngayon. Nabalitaan kong milyon daw ang bonus niya. Agad na umangat ang dibdib ni Aling Carmen. Maliit na bagay. May utang na loob ang anak ko, marunong mag-alaga sa ina. Hindi kami kinakapos dito. Nakatayo ako sa kusina, dahan-dahang hinahalo ang lugaw. Amoy na amoy ang bango nito. Naglagay ako ng kaunting sibuyas at inilagay sa tabi ng isang platito ng hiniwang atsara. Ilang beses akong tiningnan ni nanay na parang may gustong sabihin, pero sa huli, tahimik lang siyang tumulong sa pag-aayos ng mga mangkok. Sigurado ka ba anak? Tumango ako. Sigurado po. 7:00 ng gabi. Puno na ang sala. Nakabagong polo si Marco. Pilit na nagpapanggap na normal ang lahat. Si Aling Carmen ay nakaupo sa gitna. Parang reyna ng handaan. Walang tigil sa pagkukwento tungkol sa malaking bonus ng anak, sa mataas na sahod ng manugang, at sa kasaganaan ng kanilang buhay. Habang nakikinig, natawa ako sa isip ko. Ang taong tunay na sagana ay hindi kailangang magyabang. Inilabas ko ang kaldero ng lugaw. Ang tawanan ay unti-unting humina. Inilapag ko ang lugaw sa gitna ng mesa. Sumunod ang platito ng atsara, isang mangkok ng nilagang itlog na hinati sa apat, at isang maliit na sausawan ng patis. Nanigas ang lahat. Kumunot ang noo ni Tito Boy. Appetizer ba? To? Pamangkin? Walang emosyon kong sinandok ang lugaw sa bawat mangkok. Hindi po. Yan na po ang hapunan. Napangisi si Abby. Akala niya nagbibiro ako. Pero nang makita niyang inilalagay ko ang mangkok ng lugaw sa harap ng bawat isa, nawala ang ngiti niya. Ate Alina, bisperas po ng bagong taon ngayon. Tama, masarap kumain ng mainit na lugaw para uminit ang tiyan. Ibinaba ni Tita Lorna ang kanyang mga kubyertos. May problema ba kayo? O minamaliit niyo kaming mga kamag-anak ng asawa mo? Tumayo si Marco at bumagsak ang upuan sa likod niya. Alina, itigil mo na yan. Tiningnan ko siya. Hindi mataas ang boses ko pero sapat na para marinig ng lahat. Anong ititigil ko? Ipinatago mo sa nanay mo ang 3 milyon para sa pamilya. Kahapon, ipinasok niya sa time deposit na 3 taon dahil ayaw niyang malugi sa interes. Ako naman, kababayad ko lang ng hulog sa bahay at kabibili ko lang ng ginto para sa nanay ko. Ang natirang pera, sapat lang para bumili ng bigas at lutuin tong lugaw. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Nagbulungan ang lahat. Lumingon si Tito Boy kay Aling Carmen. Ate, hawak mo pala ang milyon tapos pinapakain mo kami ng lugaw? Namutla si Aling Carmen. Hindi ganyan. Sinisira niya lang ang pamilya. Ngumiti ako. Ano pong sinisira ko? Ang bonus ni Marco, ibinigay niya sa nanay niya. Ang sahod ko, inalagaan ko ang nanay ko. Ang hapunan para sa mga kamag-anak ng asawa. Siyempre dapat ang panganay na anak at ang biyena ng bahala. Tumulong na nga ako sa pamamagitan nitong mainit na lugaw. Di ba't tama lang? Agad na nagbago ang tono ni Tita Lorna. Nako, Carmen, mali ka na dyan. Kung may pera ka, dapat ikaw ang gumastos. Inimbita mo kami dito tapos pakakainin mo kami ng lugaw? Para mo na rin kaming ipinahiya. Hindi makapagsalita sa galit si Aling Carmen. Pera ko yun para sa pagtanda ko. Napangisi si Tito Boy. Mag-ipon ka para sa pagtanda mo, pero wag mong imbitahin ang buong angkan para panoorin kang yakapin ang pera mo. Tiningnan ni Marco ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kamag-anak at namutla siya. Ang imahe ng isang anak na may utang na loob, matagumpay, at galante na itinayo niya gamit ang pera ko ay tuluyang nabasag sa harap mismo ng mga taong gusto niyang pagyabangan. Humarap siya sa akin, ang boses niya ay halos pabulong na sa galit. Masaya ka na ba? Ibinaba ko ang sandok. Hindi pa. Dahil hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ko kailangang mapahiya ka. Kailangan kong malaman mo na ang kahihiyan mo ay hindi pwedeng laging bilhin ng pera ko. Isang pamangkin ang bumulong. Kung alam ko lang, nag-order na lang sana ako ng hotpot sa bahay. Lumingon ako sa kanya. Tama ka. Sa susunod, kung sino ang gustong kumain ng masarap, mag-order. Huwag ninyong gawing libreng restaurant ang bahay ng iba. Namula ang mukha niya at yumuko. Biglang hinawakan ni Aling Carmen ang kanyang dibdib at sumandal sa upuan. Diyos ko, mamamatay ako sa sama ng loob. Pinapatay ako ng manugang ko sa bisperas ng bagong taon. Mabilis na lumapit ang ilan.
Gulat na inalalayan siya ni Marco. Ma, anong nangyayari sa inyo? Kinuha ko ang telepono at inilagay sa mesa. Kailangan bang tumawag ng ambulansya? Tatawag ako ngayon din. Para ma-check na rin ng doktor kung may sakit talaga sa puso si mama. O tumataas lang ang blood pressure dahil nanghihinayang sa pera. Biglang iminulat ni Aling Carmen ang kanyang mga mata at humina ang kanyang pag-ungol. Tumingin sa akin si Marco. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Ang lamig ng dugo mo. Tiningnan ko siya. Hindi na natinag. Hindi. Pagod na lang ako sa mga lumang drama. Sakto namang tumunog ang telepono ni Marco. Tiningnan niya ang screen at namutla. Sumulyap ako at nakita ang pangalang Mr. Santos, BDO. Mabilis na lumabas si Marco sa balkonahe para sagutin ang tawag, pero hindi niya naisara ng maayos ang pinto at narinig ko ang bawat salita. Opo, alam ko po, yung personal loan. Hahanap po ako ng paraan. Babayaran ko pagkatapos ng bagong taon. Huwag niyo na pong tawagan sa opisina. Natigilan ako. Personal loan? Pagbalik ni Marco, nasalubong niya ang tingin ko. Sa isang iglap, nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng halatang pagkatakot. Dahan-dahan kong tinanong, may utang ka sa labas? Muling tumahimik ang kwarto. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang telepono. Wala kang pakialam dyan. Napatawa ako ng bahagya. Magaling. Ang 3 milyon, ipinadala sa nanay para sa time deposit. Pero ang utang sa labas, itinatago sa asawa, Marco Sandoval. Mukhang masyado pang masarap ang lugaw ngayong gabi kumpara sa mga sikretong itinatago mo. Sa labas ng bintana, kumislap ang mga paputok sa isang bahagi ng kalangitan. Sa loob ng apartment ko, hindi pa man dumarating ang bagong taon, lahat ng maskara ay nagsimula ng maglaglagan. Ang tanong ko ay bumagsak sa gitna ng sala na parang basag na baso. Walang umimik, kahit ang mga kamag-anak na kanina lang ay nagbubulungan tungkol sa lugaw ay nanahimik, at ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Marco. Nakatayo siya sa tabi ng balkonahe, hawak pa rin ang telepono, at ang kwelyo ng kanyang polo ay gusot mukha siyang kahabag-habag. Ang imahe ng isang kalmadong asawa, isang masunuring anak, at isang matagumpay na lalaki na pilit niyang pinanindigan sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho dahil sa salitang utang. Si Aling Carmen ang unang nakabawi. Bigla siyang tumayo, matinis ang boses. Anong utang, Marco? Kanino ka umutang? Bakit hindi ko alam? Umiwas ng tingin si Marco. Wala lang, Toma. Tungkol lang sa trabaho. Umupo ako at ipinag-krus ang aking mga braso habang tinitingnan siya. Tungkol sa trabaho pero tumatawag ang bangko sa bisperas ng bagong taon at nagbibilin na huwag nang tumawag sa opisina. Lalong namutla si Marco. Agad na nagsalita si Tita Lorna. Naku, normal lang naman sa mga lalaki ang umutang para sa negosyo. Basta wag lang malalaman ng asawa. Alam mo na, ang mga babae, pinapalaki ang mga bagay-bagay. Lumingon ako sa kanya. Tita, kalahati lang ng sinabi niyo ang tama. Ang lalaking may diskarte, umuutang para sa negosyo, at may malinaw na plano kung paano magbabayad. Pero ang lalaking umuutang para ipangalandakan ang sarili, habang ang bonus niya ay ipinapatago sa nanay, hindi yon negosyo. Ang tawag doon, pagpapanggap. Umubo si Tito Boy. Tila napagtantunan niya na ang lugaw ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa isang bastos na manugang o isang kuripot na biyanan. Ito ang takip ng kaldero na bumukas at naglantad sa nabubulok na laman sa loob. Inilahad ko ang aking kamay kay Marco. Akin na ang telepono. Umatras siya. Wala kang karapatan. May karapatan akong malaman kung madadamay ako sa anumang utang. Kung ang utang ay ginawa bago tayo ikasal, wala akong pakialam. Pero kung ginawa ito habang kasal tayo at para sa pangangailangan ng pamilya, baka managot din ako. Kaya, akin na ang telepono. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang telepono at kitang-kita ang mga ugat sa kanyang kamay. Nagmamadaling sumabat si Aling Carmen. Bakit mo ibibigay sa kanya? Mag-asawa kayo tapos batas ang laging bukang bibig? Anong klase yan? Tiningnan ko siya. Nawala na po ang klase noong tinanggap ninyo ang mahigit 1 milyon at dali-daling ipinasok sa time deposit na nakapangalan sa inyo. Hindi siya nakasagot. Tumingin sa paligid si Marco. Sa harap ng mga kamag-anak, hindi na siya makakatakas. Sa wakas, binuksan niya ang telepono pero ipinakita lang sa akin ang screen ng mga mensahe habang mahigpit pa ring hawak ito. Nakasulat doon ang paalala para sa isang personal loan na 500,000 piso na na-release 4 na buwan na ang nakalipas. Ang nakalagay na layunin, pandagdag sa gastusin sa bahay. Pagkatapos kong basahin, unti-unting nanlamig ang aking puso. Gastusin sa bahay.
Agad na nagsalita si Marco. Gipit ako noon. Nagkasakit si mama, may problema sa probinsya, at kailangan kong makisama sa boss ko. Ang plano ko, babayaran ko pagkatanggap ko ng bonus, pero kailangan ni mama ng pera kaya pinutol ko siya. Kailan nagkasakit si mama? Agad na umiwas ng tingin si Aling Carmen. Tinitigan ko siya. Ma, 4 na buwan na ang nakalipas. Nagkasakit po ba kayo ng malubha na kinailangan pang umutang ng anak ninyo ng 500,000 piso? Bakit hindi ko po alam? Pautal-utal siyang sumagot. Alam mo na, matatanda, masakit ang mga buto, magastos ang mga bitamina. Ngumiti ako ng mapait. Anong bitamina ang nagkakahalaga ng 500,000 piso? Walang sumagot. Binuksan ko ang aking handbag at kinuha ang isang maliit na notebook kung saan ko isinusulat ang mga gastusin. Mula nang ikasal kami, nakaugalian ko nang isave ang lahat ng malalaking transaksyon. Hindi dahil nagdududa ako, kundi dahil tinuruan ako ng aking propesyon na hindi nagsisinungaling ang mga numero. 4 na buwan na ang nakalipas. Nag-transfer ako ng 30,000 piso para sa general check-up ni Mama sa St. Luke's at walang nakitang malubhang sakit. Sa buwan ding iyon, binayaran ko ang kanyang health insurance. Kaya saan talaga napunta ang utang na ito? Napakagatlabi si Marco. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa sofa. Si Abby pala, ang pinsan niyang mahilig mag-post ng mga mamahaling bagay online. Kuya Marco, hindi ba't nag-ambag ka ng pera para sa coffee shop na binuksan ninyo ni Kuya Jay? Mabilis na lumingon si Marco kay Abby. Ang buong kwarto ay parang hinigpitan ng tali. Dahan-dahan akong tumayo. Anong coffee shop? Nalaman ni Abby na nadulas siya, kaya yumuko na lang siya at nagpanggap na may tinitingnan sa telepono. Tiningnan ko si Marco. Ginulo niya ang kanyang buhok. Pasigaw ang boses. Nag-ambag lang ako ng kaunti. Inaya ako ng kaibigan ko. Inisip ko, kung kikita, magkakaroon tayo ng dagdag na kita. Magkano ang inambag mo? Hindi gaanong kalaki. Magkano? Nanahimik siya. Kinuha ko ang sarili kong telepono. Sige, tatawagan ko si Mr. Santos sa bangko para magtanong. Sumugod si Marco at hinawakan ang kamay ko. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Bitiwan mo ako. Binitiwan niya. 200,000 para sa coffee shop. Saan napunta ang natitirang 300,000? Sa pagkakataong ito, si Aling Carmen naman ang yumuko. Ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Napatawa ako pero kumirot ang aking mga mata. Hayaan mo akong hulaan. Ang 300,000 ay ibinigay kay Mama para bumili ng ginto, ng velvet na bestida, at ng mga regalo sa mga kamag-anak. Habang sa harap ko, sinasabi mong maliit ang sahod mo para ako ang sumalo sa lahat. Sumigaw si Aling Carmen. Nanay niya ako. Kung binigyan niya ako, anong kasalanan doon? Ang kasalanan ay ginamit ninyong dalawa ang pangalan ng pamilya para ipasa sa akin ang utang. Agad na sumagot si Marco. Hindi ko naman sinabing ikaw ang magbayad ng utang na yan. Hindi pa, dahil inakala mong ililigtas ka ng bonus mo, pero ibinigay mo ang bonus sa nanay mo. Ngayong naniningil na ang bangko. Anong gagawin mo? Ibenta ang kahihiyan mo o babalik ka sa akin para manghingi? Nagiba ang mukha ni Marco. Tumayo si Tito Boy. Mabigat ang boses. Sige na, kung may problema kayo, uuwi na kami. Pero Marco, anak, ang lalaking umuutang ng hindi alam ng asawa, tapos hinahayaang ang nanay ang humawak ng pera, hindi maganda tingnan. Nagmamadali ring kinuha ni Tita Lorna ang kanyang bag. Oo nga, ngayong taon, kahit lugaw, busog na kami. Isa-isang tumayo ang mga tao, wala nang nang-asar. Ang mga tingin nila bago umalis ay dumaan kay Aling Carmen at Marco puno ng pag-usisa at paghamak. Isinara ang pinto sa likod nila at naiwan ang magulong apartment at ang kaldero ng malamig na lugaw. Naupo si Aling Carmen sa upuan at bumulong. Talaga namang mga buwaya. Kapag mayroon ka, lapit ng lapit. Kapag may problema, takbuhan. Tiningnan ko siya. Hindi po. Nakita lang nila ang katotohanan. Biglang lumambot ang boses ni Marco. Alina, ngayong nandito na tayo sa puntong ito, tulungan mo naman ako sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng bagong taon, hahanap ako ng paraan para magbayad. Ang coffee shop, hindi pa naman siguradong lugi. At saka, yung pera kay Mama, kapag winithdraw ngayon, sayang ang interes. Tinitigan ko siya ng matagal. So, sa tingin mo, mas mahalaga ang interes ng nanay mo kaysa sa kapayapaan ng pagsasama natin? Umiwas siya ng tingin. Matanda na si Mama. At ako, bata pa. Kaya pwede ng pagsamantalahan. Hindi siya sumagot.
Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang isang folder na inihanda ko pa kagabi. Nasa loob nito ang mga bank statement, kopya ng titulo ng kondo, kontrata ng sasakyan, insurance, at mga resibo. Inilagay ko ang lahat sa mesa. Marco Sandoval, mula sa sandaling ito, lahat ng pera sa bahay na ito ay dapat malinaw. May utang ka sa bangko, ikaw ang magbayad. May savings ang nanay mo, siya ang magpasya. Hindi ako magbabayad para sa'yo, hindi ako magiging garantor, hindi ako uutang para sa'yo, hindi ko ibebenta ang ginto ng nanay ko, at hindi ko gagalawin ang sarili kong ari-arian. Nagtiimbagang si Marco. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Tiningnan ko ang malamig na lugaw sa mesa. Hindi. Ibinabalik ko lang sa'yo ang pinili mo. Pinili mo ang nanay mo. Pinili mo ang kahihiyan mo. Pinili mo ang magsinungaling. Ngayon, panindigan mo ang pinili mo. Hinampas ni Aling Carmen ang mesa. Kung hindi mo siya tutulungan, sasabihin ko kay Marco na hiwalayan ka niya. Lumingon ako sa kanya, sa paraang kalmado na kahit siya ay natigilan. Tamang-tama po ang sinabi ninyo. Pagkatapos ng bagong taon, kakausapin ko ang abogado ko. Natigilan si Marco. Anong sabi mo? Kinuha ko ang folder at niyakap. Ang sabi ko, kung ang tingin mo pa rin sa akin ay asawang pwedeng pagsamantalahan, wala nang dahilan para ipagpatuloy ang pagsasamang ito. Sakto namang kumislap ang mga paputok sa labas, at narinig ang sigawan ng mga tao sa ibaba na bumabati ng manigong bagong taon. Pero sa loob ng bahay ko, ang bagong taon ay nagsimula sa namumutlang mukha ng aking asawa, sa peking pag-iyak ng aking biyenan, at sa puso kong sa wakas ay tumigil na sa panginginig. Kinaumagahan ng bagong taon, nagising ako sa walang tigil na pagring ng telepono sa sala. Wala na ang amoy ng sinangag at pritong itlog, wala na ang tunog ng kutsilyo at sangkalan, wala na ang eksenang nagmamadali akong lumabas ng kusina para salubungin ang mga kamag-anak. Tahimik ang apartment matapos ang isang magulong gabi. Tanging ang sikat ng araw ang tumatagos sa kurtina, malamlam at malamig. Maaga nang gising si nanay. Nakaupo siya sa maliit na mesa at tinutupi ang luma niyang scarf. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Matulog ka pa anak. Halos hindi ka nakatulog kagabi. Umiling ako. Okay lang po, Nay. Ilalabas ko po kayo para mag-almusal. Tumingin siya sa sala. Si Marco ay nakayuko sa sofa. Gusot ang damit at maitim ang ilalim ng mga mata. Si Aling Carmen naman ay nakahiga. Paminsan-minsan ay umuungol na parang gustong ipaalam sa lahat ang kanyang pagdurusa. Sa mesa, ang kaldero ng lugaw ay nandoon pa rin, malamig at namumuo. Dumaan ako at akmang itatapon ang lugaw nang biglang bumangon si Aling Carmen. Hayaan mo yan. Itatapon mo ang pagkain? Talagang hindi ka marunong manghinayang. Tiningnan ko siya. Kung nanghihinayang po kayo, yan na po ang almusalin ninyo. Nanigas ang mukha niya. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Paos ang boses. Alina, bagong taon ngayon. Pwede bang huwag ka nang magsalita ng ganyan? Sinasagot ko lang po kung ano ang gusto ng nanay ninyo. Tumahimik siya sandali at tumayo sa harap ng kusina. Mamayang hapon, kailangan nating pumunta sa pamilya ng nanay ko. Hinihintay tayo ni na tito at tita. Paki-prepare naman ng mga regalo at ang pao. Para na lang sa huling pagkakataon na mapreserba ang dignidad ko. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala. Huling pagkakataon? Oo, pagkatapos ng bagong taon. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero ngayon, wag mo naman akong ipahiya sa mga kamag-anak. Paano na ako mabubuhay? Inilagay ko ang kaldero sa lababo. Dapat yan ang itanong mo sa nanay mo. Ang 3 milyon ay nasa time deposit niya. Hindi ba't sapat yun para bumili ng ilang regalo? Agad na bumangon si Aling Carmen. Naka-time deposit na yun. Malulugi ako sa interes. At saka, pera ko yun para sa pagtanda. Bakit yan lagi ang puntirya ninyo? Pinunasan ko ang aking mga kamay at hinarap silang dalawa. Dahil nakalimutan ninyong puntiryahin muna ang pera ko. Napapikit si Marco na parang may nilulunok na galit. Alina, hindi ako hihingi ng malaki. 5,000 lang. Pambili ng 2 kahon ng pagkain at ilang angpao para sa mga bata. Pagkatapos nito, ako na ang bahala. Napatawa ako. Ang 5,000 ay maliit para sa'yo, pero para sa akin, yan ang isang buwang gamot ng nanay ko. Ang sahod ng part-time naming kasambahay. Ang perang dati kong ginagastos, nang walang pag-aalinlangan, para lang may maibigay ang nanay mo sa mga kamag-anak niya. Dati, nagbibigay ako dahil naniniwala pa ako. Ngayon, hindi na. Lumapit si nanay sa tabi ko. Mahina pero malinaw ang boses.
Alina, anak, hindi ko kailangang mag-almusal sa labas. Ayusin mo muna ang problema ninyo. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi, Nay. Ilalabas ko kayo ngayon. Sa araw ng bagong taon, gusto kong makasama ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Marco. Tiningnan niya ako, namumula ang mga mata. Sa sinabi mong yan, para mo na ring sinabing hindi kita mahal. Tinitigan ko siya. Mahal mo ang kaginhawaang dala ko. Mahal mo ang malinis na bahay. Ang masaganang hapagkainan. Ang mga bayarin na laging nababayaran sa oras. Ang titulong may asawang magaling na maipagmamalaki mo. Pero ako, kailan mo ako minahal? Natigilan siya. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking bag at susi ng sasakyan. Paglabas ko, mabilis na humarang si Aling Carmen sa pinto. Magulo ang buhok at puno ng galit ang mukha. Hindi ka aalis. Manugang ka. Sa araw ng bagong taon, dapat nasa bahay ka para mag-asikaso ng bisita. Hanggat hindi kayo hiwalay, may responsibilidad ka pa. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa pinto. Ang responsibilidad ay hindi isang unlimited credit card na pwedeng gamitin ng iba sa buhay ko. Ganyan ka ba makipag-usap sa biyenan mo? Mula ngayon, magiging malinaw po ako. Kung gusto ninyong respetuhin, wag ninyong ituring na parang katulong na may mataas na sahod ang manugang ninyo. Nanginginig sa galit si Aling Carmen. Lumingon siya kay Marco. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pigilan mo siya. Kapag nakaalis siya sa bahay na to, anong mukha pa ang ihaharap natin? Lumapit si Marco at hinawakan ang braso ko. Alina, wag mo akong pilitin. Dahan-dahan kong tiningnan ang kamay niya. Kinuha ang telepono at binuksan ang view ng kamera sa loob ng bahay. Bitiwan mo ako. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko kagabi? Para siyang napaso at agad akong binitiwan. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Inalalayan ko si nanay palabas. Sa likod namin, sumigaw si Aling Carmen. Umalis ka! Huwag ka nang babalik! Lumingon ako at ngumiti. Bahay ko po ito. Hindi ako ang dapat makaalala ng sinabi ninyo. Nagsara ang pinto ng elevator at naputol ang mga sigaw sa likod namin. Si nanay, nakatayo sa tabi ko, namumula ang mga mata. Nay, patawad po. Dahil sa akin, lalo kayong nahirapan. Inakbayan ko siya. Hindi po dahil sa inyo. Dahil po matagal akong nagtiis para sa maling tao. Dinala ko si nanay sa isang maliit na lugawan sa isang eskinita, na bukas pa rin sa araw ng bagong taon. Simple lang ang lugar, luma ang mga upuan, pero ang lugaw ay mainit, mabango at masarap. Dahan-dahan kumain si nanay. Bawat subo, tinitingnan niya ako na parang natatakot na baka bigla na lang akong gumuho. Alina anak, kung talagang hindi na kaya, wag mong pilitin. Ang babaeng hiwalay sa asawa ay hindi nangangahulugang nawala na ang lahat. Ang nakakatakot ay ang manirahan sa bahay ng iba, na araw-araw mong nawawala ang sarili mo. Yumuko ako at tiningnan ang mangkok. Ang usok ay nagpalabo sa aking mga mata. Natakot po akong sabihin ng mga tao na hindi ko kayang panatilihin ang asawa ko. Ipinatong ni nanay ang kanyang kamay sa akin. Ang panatilihin ng isang taong ayaw kang tulungang buhati ng pasanin ay parang pagyakap sa isang bato habang tumatawid sa ilog. Hindi ako umiyak. Siguro'y naubos na ang luha ko kagabi. Nararamdaman ko lang ang isang malawak na espasyo sa aking puso. At sa gitna niyon, sa unang pagkakataon, narinig ko ng malinaw ang sarili kong paghinga. Sakto namang umilaw ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko, kayo po ba ang asawa ni Mr. Marco Sandoval? Ako po ang staff na namamahala sa loan niya. Tumatawag po kami para mag-verify ng kanyang kakayahang magbayad dahil nakalagay po kayo bilang contact person. Ibinaba ko ang kutsara. Anong loan? Natigilan ang nasa kabilang linya. Opo, bukod po sa 500,000, mayroon pa po siyang consumer loan na 150,000 na overdue na po ng 12 araw. Ang kabuuang utang po niya ngayon, kasama ang mga penalty, ay mahigit 650,000 piso. Narinig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. Maaari po bang kumpirmahin kung may plano po kayong bayaran ito? Pagkatapos ng bagong taon, tumingin ako sa labas. Ang mga tao ay nakasuot ng magagarang damit, may dalang mga regalo, at nagbabatian ng manigong bagong taon. At ako, sa umaga ng bagong taon, natuklasan kong ang pagsasama namin ay hindi lang nabubulok dahil sa pagkiling, kundi binubutas din ng mga lihim na utang. Kalmado akong sumagot. Hindi ako nakapangalan dyan. Hindi ako pumirma bilang garantor at hindi ko ginamit ang perang iyan. Mula ngayon,
Lahat ng usapin sa pagbabayad, mangyaring makipag-ugnayan ng direkta kay Mr. Marco Sandoval. Nanahimik sandali ang staff bago sinabing itatala niya ang sinabi ko. Ibinaba ko ang tawag. Nanlalamig ang mga kamay. Nag-aalalang nagtanong si nanay. May problema na naman ba, anak? Tiningnan ko siya at pilit nang ngumiti. Wala po, nay. Nalaman ko lang po ang isa pang dahilan para hindi na lumingon pa. Paglabas namin ng lugawan, mayroon ng 17 missed calls mula kay Marco sa telepono ko. Ang huling mensahe, nasaan ka? Umuwi ka na. Nandito na sa bahay ang mga naniningil. Baka himatayin na si mama. Tinitigan ko ang mensahe at isinara ang screen. Nagtanong si nanay, uuwi ka ba? Binuksan ko ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Opo, uuwi ako, pero hindi para iligtas sila. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa mga puno. Nagmaneho ako pa uwi, malinaw na sa isip ko ang mga dapat gawin. Kung inaakala ni Marco na mapapalambot niya ako sa ilang tawag ng paniningil, nagkakamali siya. Ang babaeng dating nagbabayad para sa kapayapaan ay namatay na noong bisperas ng bagong taon. Ang nagmamaneho pabalik ngayon ay gusto lang bawiin ang katotohanan bawat bank statement, bawat utang, bawat piraso ng dignidad na tinapakan sa loob ng 3 taon. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa basement parking, muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Marco ulit. Hindi ko sinagot. Hinayaan kong tumigil ang pagring at agad na sinundan ng sunod-sunod na mensahe. Nakauwi ka na ba? Hirap huminga si mama. Nasa labas ng pinto ang mga maniningil. Alina, wag mo nang palakihin to, nakikiusap ako. Binasa ko lahat at inilapag ang telepono. Si nanay, na nakaupo sa tabi ko, ay may pag-aalala sa mukha pero hindi natakot tulad kahapon. Marahil naiintindihan na rin niya. May mga bagyo na kung iiwasan mo, babagsakan ka lang mula sa likuran. Ang tanging paraan ay harapin ito. Mabagal ang pag-akyat ng elevator. Bawat numerong lumitaw ay parang countdown. Pagbukas ng pinto, narinig ko na ang malakas na boses ng isang lalaki. Mr. Sandoval, hindi kami naparito para manggulo, pero ilang beses ka nang hindi tumupad sa usapan. Hindi ka sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa text. Kailangan na naming personal na mag-usap. Sa harap ng pinto namin, may 2 lalaking nakaitim na jacket. Nakatayo si Marco sa loob. Kulay abo ang mukha. Si Aling Carmen naman ay nakaupo sa sahig sa likod niya. At nang makita ako, sumigaw siya. Ayan na siya! Siya ang singilin ninyo! Asawa siya ni Marco. Malaki ang sahod niya. Nakapangalan sa kanya ang bahay. Siya ang may hawak ng pera. Huminto ako sa tapat ng pinto. Lumingon sa akin ang lalaking may hawak na folder. Kayo po ba si Miss Alina? Tumango ako. Oo, pero bago tayo mag-usap, kailangan kong linawin na ito ay pribadong ari-arian ko. May karapatan kayong kausapin si Mr. Sandoval pero hindi kayo pwedeng manggulo, manakot o mang-istorbo ng ibang residente. Agad na bumaba ang tono ng lalaki. Opo, naiintindihan po namin. Kailangan lang po naming makuha ang plano ng pagbabayad ni Mr. Sandoval. Tiningnan ko si Marco at pumasok sa loob. Bukas ang pinto. Bukas ang kamera. Kung sino ang may sasabihin, sabihin ng malinaw. Nanigas si Marco. Alam niyang ang sinabi kong bukas ang kamera ay hindi lang para sa mga bisita, kundi para na rin sa kanilang mag-ina. Hirap na tumayo si Aling Carmen at hinawakan ang braso ko. Alina, anak, kausapin mo sila. Mag-asawa kayo, utang ng asawa mo, utang mo rin. Bayaran mo muna. Babayaran ka rin ni Marco. Hinila ko ang braso ko. Kakasabi niyo lang na ang bonus niya ay sa kanya at tama lang na ibigay sa inyo. Kung ganoon, ang utang niya ay sa kanya rin. Huwag niyo pong ipasa sa akin. Hindi siya nakapagsalita. Umupo ang 2 lalaki. Sinadya kong hindi alisin ang kaldero ng lugaw sa mesa, isang malamig na ebidensya ng isang wasak na bisperas. Binuksan ng lalaki ang folder at ipinaliwanag ang bawat utang. Mayroon siyang 500,000 pisong personal loan sa bangko at 150,000 pisong consumer loan sa isang financing company. Ang kabuuang utang, kasama ang interes at penalty, ay mahigit 650,000 piso. Nakasulat ako bilang contact person, pero walang pirma ko bilang garantor. Tinanong ko, saang account na release ang pera? Sa personal account po ni Mr. Sandoval. May pinirmahan ba ako? O anumang kasulatan na nagsasabing sang-ayon ako? Wala po. Kung gayon, itala ninyo na hindi ako mananagot sa utang na ito. Makipag-ugnayan kayo ng direkta sa taong nakapangalan sa utang. Tumayo si Marco. Alina, para mo na rin akong itinulak sa bangin. Tiningnan ko siya.
Ikaw ang naglakad papunta dyan. Hindi kita itinulak. Itinuro niya ako, namumula ang mga mata. 3 taon tayong mag-asawa. Dahil lang sa ilang daang libo, basta mo na lang akong tatalikuran. Ngumiti ako ng mapait. Hindi dahil sa ilang daang libo. Dahil umutang ka ng patago, ginamit mo ang pangalan ko bilang contact, ibinigay mo ang bonus mo sa nanay mo para sa time deposit, at ngayong sinisingil ka, gusto mong ako ang sumalo. Marco, hindi ka nangangailangan ng asawa. Kailangan mo ng isang ATM na may emosyon. Yumuko ang lalaki at nagsulat. Biglang lumapit si Aling Carmen at ang boses niya ay naging malambing. Alina, anak, nagkamali ako. Mainitin ang ulo ko. Tulungan mo si Marco ngayon. Asawa mo siya. Malas kapag may naniningil sa bahay sa simula ng taon. Tiningnan ko siya. Kahapon, tinawag ninyong ibang tao ang nanay ko at sinabing ang perang kinita ng anak ninyo ay tama lang na ibigay sa inyo. Ngayong nasa pinto na ang mga maniningil, naalala nyo na ako ay manugang, na tayo ay isang pamilya. Mayroon po kayong 3 milyon. Agad na nagbago ang mukha niya. Hindi pwede. Naka-time deposit na yun. Malulugi ako sa interes. Tiningnan ko si Marco. Narinig mo? Ang kapayapaan mo ay hindi kasing halaga ng interes ng nanay mo. Lumingon si Marco kay Aling Carmen. Paos ang boses. Ma, baka pwedeng mag-withdraw muna tayo ng konti. Babayaran ko na lang pagkatapos ng bagong taon. Mahigpit na niyakap ni Aling Carmen ang kanyang bag. Hindi pwede. Alam mo ba, kapag maagang withdraw, mawawala lahat ng interes. At saka, matanda na ako. Kailangan ko ng ipon para sa sarili ko. Lalaki ka? Kung may utang ka? Humanap ka ng paraan. Bakit mo pinupuntirya ang pera ko para sa pagtanda? Namutla si Marco. Nakita niya ang hubad na katotohanan. Ang inang handa niyang ipagpalit sa lahat ay hindi handang isakripisyo ang kahit katiting na interes para sa kanya. Naupo siya. Ma, pera ko po yun. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen. Ibinigay mo na sa akin. Kaya sa akin na yun. Ang lalaki, dapat may isang salita. Ngayon, babawiin mo? Hindi ka ba nahihiya? Napangiti ako. Pamilyar ang linyang iyon. Ang pinagkaiba lang, kahapon, ginamit nila yan para patahimikin ako. Ngayon, si Marco mismo ang nakakulong sa hawlang iyon. Umubo ang lalaki. Mr. Sandoval, kailangan po namin ng plano. Kung wala pa ring bayad pagkatapos ng bagong taon, ipapasa na po namin ito sa susunod na departamento. Maaapektuhan nito ang credit history at trabaho ninyo. Hinawakan ni Marco ang kanyang ulo. Alam ko, bigyan niyo pa ako ng panahon. Maraming beses na po namin kayong binigyan. Tumayo ako, pumasok sa study room, at kinuha ang isang envelope. Nasa loob ang mga kopya ng papeles ng bahay, sasakyan, mga bank statement, at isang draft ng petisyon para sa annulment. Inilagay ko ito sa harap ni Marco. Ito ang parte ko sa usapang ito. Ipapadala ko ito sa abogado pagkatapos ng holiday. Mula ngayon, hindi ninyo pwedeng gamitin ang anumang ari-arian sa bahay na ito. Kung may mawawala, tatawag ako ng pulis. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, ang mga matay puno ng gulat. Gagawin mo talaga. Sinabi ko na kagabi. Sumigaw si Aling Carmen. Magpapakawalang hiya ka para pagtawanan ng mga tao? Akala mo ba madali ang buhay ng isang hiwalay sa asawa? Lumingon ako sa kanya. Mas gugustuhin ko pong pagtawanan ng iba kaysa pagtawanan ng sarili kong nanay habang pinagsasamantalahan ako. Dahil doon, napaiyak si nanay sa sulok. Pero alam kong hindi siya umiiyak sa takot, kundi dahil sa wakas, natutunan na ng anak niya kung paano umahon sa kumunoy. Umalis na ang mga maniningil, matapos pumirma si Marco ng isa pang pangako. Nang magsara ang pinto, nakakatakot ang katahimikan. Si Marco ay nakatayo lang, bagsak ang mga balikat. Si Aling Carmen naman ay yakap pa rin ang kanyang bag. Bumubulong tungkol sa nawalang interes, sa kamalasan, at sa kasamaan ng manugang. Ayoko nang makinig. Dumiretso ako sa kwarto at kinuha ang aking maleta. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay nagpagulat kay Marco. Saan ka pupunta? Dadalhin ko si nanay sa hotel ng ilang araw. Bahay mo to. Bakit ka aalis? Huminto ako. Dahil sa ngayon, kapag nakikita ko kayong dalawa, nadudumihan ang simoy ng bagong taon. Pero wag kang mag-alala, hindi ko iiwan ang bahay. Aalis ako para kumalma, bago gawin ang mga dapat gawin. Lumapit siya, lumambot ang boses. Alina, nagkamali ako, naguluhan lang ako. Wag kang umalis, pwede pa ba tayong mag-usap? Isinara ko ang maleta.
Ang taong nagsisisi ay kumikilos. Ikaw, gusto mo lang akong manatili para may magbayad ng mga bayarin. Nanahimik si Marco. Inalalayan ko si nanay palabas. Pagbukas ng pinto, biglang sumigaw si Aling Carmen. Kapag lumabas ka dyan, ipapalit ko kay Marco ang susi. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Subukan ninyo po. Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay at may camera sa hallway. Sa oras na iyon, hindi ako ang aalis dito. Natameme siya. Hinila ko ang maleta palabas. Ang pagsara ng pinto ay mahina lang, pero pinal. Sa sandaling iyon, naintindihan kong may mga paghihiwalay na hindi nagsisimula sa isang piraso ng papel. Nagsisimula ito sa sandaling hindi na nakikita ng isang babae ang sarili niyang bahay bilang lugar na dapat pagtiisan. Sa labas, hinawakan ni nanay ang kamay ko. Natatakot ka ba? Tiningnan ko ang mga numero sa elevator. Opo. Pero sa unang pagkakataon, nararamdaman kong ang takot na ito ay nagdadala sa akin tungo sa kalayaan. Nag-book ako ng kwarto sa isang maliit na hotel malapit sa isang parke. Hindi magarbo pero malinis, may bintanang tanaw ang mga puno at may mainit na tubig sa pitsel. Pagpasok pa lang ni nanay, agad niyang hinubad ang sapatos at inayos ang mga damit sa maleta, isang ugali ng babaeng hindi kailanman pinahintulutan ang sarili na magpahinga. Pinigilan ko siya. Nay, umupo po muna kayo. Hindi po kailangang maglinis ngayon. Tiningnan niya ako. May pagmamahal at awa sa kanyang mga mata. Hindi ako mapakali kapag walang ginagawa. Kung ganoon, may ipapagawa po ako. Uminom po kayo ng tsaa at matulog ng mahimbing. Napatawa si nanay, pero may luha sa kanyang mga mata. Ipinagtimpla ko siya ng mainit na tsaa at umupo sa gilid ng kama para buksan ang aking laptop. Sa labas, masaya pa rin ang Pasko. Pero ako, sinimulan ko ang pinakamalamig na pag-audit ng aking buhay. Dinownload ko ang lahat ng bank statements sa loob ng 3 taon. Mga resibo ng kuryente, tubig, condo dues, insurance, mga perang ipinadala kay Marco, mga regalong binili para kay Aling Carmen, at mga pakimkim sa mga kamag-anak niya. Bawat numero ay parang isang hiwa ng kutsilyo sa aking alaala. Naalala ko ang mga sinabi ni Marco. Gipit ako ngayon, bayaran mo muna. Naalala ko si Aling Carmen na tumitingin ng bestida online at sinasabing, ang manugang na malaki ang sahod, magkano lang naman to. Naalala ko ang mga gabing nag-overtime ako hanggang alas 11 at pag-uwi, tambak pa rin ang mga hugasin habang sila ay nanonood ng TV na parang ang pagod ko ay normal lang. Pagsapit ng hapon, tumawag ang security ng kondo. Ma'am Alina, tumatawag po ako para ipaalam na nagtanong po si Sir Marco sa admin tungkol sa pagpapalit ng resident card at susi. Hindi po namin pinroseso dahil nakapangalan po sa inyo ang unit. Napapikit ako. Salamat! Mula ngayon, anumang request na may kinalaman sa unit, kung hindi ako mismo ang kumausap, huwag na huwag ninyong gagawin. Opo, ma'am. Ibinaba ko ang tawag, hindi na nagulat. Kapag ang isang tao ay nasukol, lumalabas ang tunay na ugali. Hindi pagbabayad ng utang o paghingi ng tawad ang inisip ni Marco. Ang una niyang ginawa ay subukang agawin ang kontrol sa bahay ko. Bumangon si nanay. Papalitan niya talaga ang susi, anak? Opo. Napahawak siya sa dibdib. Bago kayo ikasal, akala ko mabait siya, na makakatulong siya sa'yo. Isinara ko ang laptop. Akala ko rin po. Wala pang 10 minuto. Tumawag si Marco. Inilagay ko sa loudspeaker. Nasaan ka? Bakit? Sinabihan mo raw ang admin na huwag akong payagang magpalit ng susi. Sinabihan ko silang gawin kung ano ang tama ayon sa pagmamayari. Humihingal siya. Alina, umalis ka na nga sa bahay? Gusto mo pa akong kontrolin? Umalis ako. Pero hindi ko inilipat sa'yo ang pagmamayari. Gusto mo lang maging ligtas? Ang mga maniningil. Alam na ang address. Paano kung bumalik sila? Kung ganoon, mas dapat kang umalis sa bahay ko dahil ang utang ay sa'yo. Nanahimik ang kabilang linya at biglang sumabat ang boses ni Aling Carmen. Huwag kang mangarap na palayasin kami sa araw ng bagong taon. Bahay to ng mag-asawa. Tama lang na dito tumira ang anak ko. Dahan-dahan akong sumagot. Sige po. Kung gayon, ihanda ninyo ang mga dokumento na nagpapatunay sa naging ambag ni Marco sa bahay na ito sa mga bayarin, maintenance, at pagpapaayos sa loob ng 3 taon. Ipapakita ko sa abogado. Agad siyang natahimik. Inagaw ni Marco ang telepono. Lagi ka na lang abogado at papeles. Kailangan ba nating maging ganyan? Oo, lalo na kapag ang isang asawa ay nagtatangkang palitan ang susi ng bahay ng kanyang asawa matapos mabuking ang mga utang. Bumulong siya. Gusto ko lang umuwi ka para mag-usap. Hindi.
Gusto mong umuwi ako para muli ninyo akong pilitin. Alina, na-shock si Mama. Buong araw hindi pa kumakain. May kalahating kaldero pa ng lugaw kagabi. Pwedeng initin. Marco, makinig ka. Babalik ako mamayang gabi para kumuha ng iba pang papeles. Huwag ninyong gagalawin ang study room. Huwag ninyong bubuksan ang mga drawer. Huwag kayong gagalaw ng kahit anong hindi sa inyo. May kamera ako. Kapag may nawala, tatawag ako ng pulis. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ako ni nanay at tumango. Ang pagtangong iyon ay hindi pagpigil, kundi isang huling pagsang-ayon mula sa isang inang dating takot na maghihirap ang anak kapag nag-divorce. Pero ngayon ay naiintindihang mas mahirap ang manatili. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kondo kasama si nanay, pero hindi mag-isa. Tinawagan ko si Mang Tomas, ang barangay tanod sa aming palapag, para maging saksi habang kinukuha ko ang aking mga personal na dokumento. Pagbukas ng pinto, si Marco ay may maitim na mga mata. Si Aling Carmen, nang makita si Mang Tomas, ay agad na bumait ang boses. "Oh, Mang Tomas, napasyal po kayo?" Tiningnan ni Mang Tomas ang magulong sala. "Nandito ako para saksihan ang pagkuha ng papeles ni Alina. Dapat may kapayapaan, pero hindi ibig sabihin ay magiging malabo ang lahat." Pilit na ngumiti si Aling Carmen. "Wala naman pong problema. Bahay niya to." Narinig ko ang salitang bahay niya tanging kapag may ibang tao, sa kanya sinasabi ang totoo. Dumiretso ako sa study room at natigilan. Ang mga drawer ay nakabukas, ang mga folder ay nagkalat, at ang maliit na safe sa loob ng aparador ay may mga marka ng sapilitang pagbubukas. Nanlamig ang dugo ko. Lumingon ako kay Marco. "Sinong pumasok dito?" Umiwas siya ng tingin. "Hinahanap ko lang yung papeles ng utang. Akala ko hawak mo." "Drawer ko to. Safe ko to. Bakit mo sinubukang buksan?" "Hindi ko sinubukan. Tiningnan ko lang." Lumapit si Mang Tomas. "May mga bagong gasgas to." Sumabat si Aling Carmen. "Asawa niya yan. Anong masama kung buksan niya ang gamit ng asawa niya?" Tiningnan ko siya. Ang ibang tao nga, hindi naninira ng gamit ng iba. Kinunan ko ng litrato ang bawat sulok, bawat gasgas. Nagsimulang mataranta si Marco. "Alina, ano na namang ginagawa mo?" Nagtatala. "Kailangan mo ba akong ipitin ng ganito?" Humarap ako kay Mang Tomas. "Saksi po kayo." May tangkang buksan ng safe at hinalughog ang kwarto habang wala ako. Tumango si Mang Tomas. "Kung ano ang nakita ko, yun ang sasabihin ko." Lumapit si Marco. "Alina, nakikiusap ako. Naguluhan lang ako. Wala akong kinuha." Tiningnan ko siya. Ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Ngayon, nakatayo sa harap ng isang sinirang safe. Nagmamakaawa na wag ko nang palakihin dahil naguluhan siya. Nasusuka ako. "Ang ginto ang hinahanap mo, di ba?" Nanigas ang mukha niya. Agad na sumigaw si Aling Carmen. "Ang gintong binili mo habang kasal kayo ay conjugal property. Walang masama kung hanapin ni Marco." Napatawa ako. Magaling. Ang bonus ni Marco na ibinigay sa inyo ay sariling pera niya. Pero ang gintong binili ko para sa nanay ko ay conjugal property. Ang galing ninyong magkwenta. Hindi siya nakasagot. Binuksan ko ang safe at kinuha ang kailangan ko. Titulo ng bahay, kontrata ng sasakyan, passport, insurance, at ang hard drive ng camera. Wala doon ang kahon ng ginto. Mula nang umalis ako, ipinadala ko na ito kay nanay para itago sa safe ng hotel. Tiningnan ni Marco ang bakanteng espasyo sa safe at namutla. Alam kong tama ako. Nadismaya ka ba? Umiwas siya ng tingin. Isinara ko ang safe at hinila ang mga papeles palabas. Sa may pinto, huminto ako. "Bibigyan ko kayo ng 2 araw para umalis sa apartment na ito. Kung hindi, dadaan na ako sa abogado at sa admin." Sumigaw si Aling Carmen. "Papalayasin mo ang asawa mo sa araw ng bagong taon? Hindi ka ba natatakot sa karma?" Tiningnan ko siya. Ang karma ay hindi dapat katakutan ng biktima. Nanatiling tahimik si Marco. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw o nagsabing OA ako. Marahil naintindihan na niya hindi na ako nagbabanta. Isa-isa kong pinuputol ang mga tali na ginamit nila para igapos ako. Paglabas namin, sinabi ni Mang Tomas, "Tama ang ginawa mo, iha. Kung sa sarili mong bahay, kailangan mong ikandado ang gamit mo mula sa sarili mong asawa, hindi na yan tahanan." Pagbaba namin sa lobby, biglang tumawag si Marco. Tumakbo siya palabas ng elevator. Humihingal. May dalang paper bag. "Alina, sandali!" Humarap ako. Iniabot niya ang bag. "Ito ang ilang gamit mo. Ayokong maging ganito tayo ka-tense."
Tiningnan ko ang bag. Nasa loob ang ilang libro, isang scarf, at ang maliit kong jewelry box. Akmang kukunin ko na nang hilahin ni nanay ang damit ko. Anak, tingnan mo muna. Binuksan ko ang jewelry box doon mismo sa lobby. Walang laman. Ang pares ng diamond earrings na binili ko mula sa unang sahod ko matapos ma-promote ay nawawala. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan si Marco. Pinagpapawisan ang noo. Hindi ko alam. Baka nailagay mo sa ibang lugar. Tinitigan ko siya sa mata. At ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa labi. Marco Sandoval. Sa pagkakataong ito, hindi na ito usaping pampamilya. Umaga ng ikalawang araw ng taon, puno pa rin ng palamuti ang labi ng kondo. Ang masayang tugtog ng Pasko ay hindi bumagay sa namumutlang mukha ni Marco. Nakatayo siya sa harap ko, hawak pa rin ang paper bag, umiiwas ng tingin na parang batang nahuli sa akto. Tiningnan ko ang walang lamang jewelry box. Wala nang sakit. Kapag ang isang lalaki ay kayang halungkatin ang gamit ng asawa, sirain ang safe, at ibalik ang isang kahong walang laman, ang nabasag ay hindi lang tiwala, kundi ang huling piraso ng dignidad na sinubukan kong pangalagaan para sa kanya. Isinara ko ang kahon. Kalmado ang boses. Nasaan ang mga hikaw? Paos na sumagot si Marco. Sinabi ko nang hindi ko alam. Ito ang inilagay ko sa kahong ito sa drawer ko. Kagabi, hinalughog ang kwarto ko. Ngayon, ibinalik mo sa akin ang kahon na walang laman. Paano mo inaasahang maniniwala ako? Nagtinginan ang mga taong dumadaan. Namula si Marco at bumulong. Alina, wag dito. Sa taas tayo mag-usap. Hindi na ako aakyat ng kasama ka lang. Nagngit-ngit siya. Kailangan mo ba talaga akong ipahiya sa harap ng ibang tao? Tumingin ako sa paligid. Ang guard, ang receptionist, ilang residente lahat ay nakatingin. Dati, matatakot ako. Pero ngayon, naiintindihan kong ang dapat mahiya ay hindi ang biktima ng kataksilan. Hindi. Tinatanong ko lang kung nasaan ang ari-arian ko. Si nanay, na nasa tabi ko, ay nagsalita. Marco, kung kinuha mo, ibalik mo na. Bagong taon, wag nang palakihin. Biglang dumating si Aling Carmen mula sa elevator, gusot ang damit. Nang makita ang mga tao, agad siyang umarte. Diyos ko, ang malas naman ng pamilya ko. Ang manugang, pinagbibintangan ng asawa na nagnakaw sa gitna ng lobby. Nasaan ang hustisya? Humarap ako sa kanya. Tama po ang salitang ginamit ninyo. Pagnanakaw. Hindi ko pa po sinasabi. Kayo na po ang nagsabi. Natigilan siya at lalong lumakas ang sigaw. Gamit sa loob ng bahay ng mag-asawa ay pag-aari ng pareho. Anong masama kung kinuha ni Marco? Ipinakita ko ang kahon. Binili ko ito bago kami ikasal. Nasa email ko ang resibo. Kung gusto ninyong pag-usapan ang pag-aari ng pareho, tatawag ako ng pulis ngayon para doon tayo magpaliwanagan. Sa salitang pulis, nagulat si Marco. Akmang hahawakan niya ako, pero nang makita niyang umatras ako at itinaas ang telepono, natigilan siya. Alina, kailangan mo bang maging ganyan kalupit? Ang totoo niyan. Huminto siya. Tinanong ko, ano ang totoo? Pinagpawisan siya. Sumabat si Aling Carmen. Naguguluhan lang siya dahil sa utang. Asawa ka pero hindi ka tumutulong, ipinipit mo pa siya. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan mo. Tiningnan ko siya ng malamig. Huwag ninyong gawing dahilan ng kahinaan. Siya ang umutang, siya ang naghanap ng ginto, siya ang nagdala ng jewelry box. Bawat isa, may pananagutan. Tinawagan ko ang presinto sa harap nila. Malinaw ang boses. Magandang araw po. Gusto ko pong i-report ang pagkawala ng personal na ari-arian sa loob ng aking unit. Ang taong sangkot ay nandito po ngayon sa lobby. Mayroon po akong mga larawan ng hinalughog na kwarto, CCTV sa hallway, at mga testigo. Natulala si Marco. Nababaliw ka na. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan siya. Hindi. Sa unang pagkakataon, gising na gising ako. Sumugod si Aling Carmen para agawin ang telepono. Pero humarang ang guard. Ma'am, kalma lang po. May CCTV po dito. Umatras siya pero hindi tumigil ang bibig. Anong pakialam ko sa CCTV? Kinakawawa ng manugang ang biyenan. I-record ninyo para makita ng lahat. Hindi na ako nakipagtalo. Lumingon ako sa receptionist. Paki-pull out ng CCTV footage ng paglabas-masok ni Mr. Sandoval mula kagabi at itong eksena sa lobby. Tumango ang receptionist. Opo, ma'am. Tiningnan ako ni Marco na parang estranghero. Alina, gusto mo ba talaga akong ipakulong? Nanahimik ako sandali. Walang nagtutulak sa'yo. Ikaw mismo ang naglakad papunta rito sa bawat desisyon mo. Dahil doon,
Nanghina siya. Pero ang mas nagpanlamig sa akin ay ang tingin ni Aling Carmen. Hindi siya nag-aalala para sa anak niya. Galit siya dahil ginawa kong malinaw ang lahat sa harap ng iba. Para sa kanya, ang pinakamalaking kasalanan ko ay hindi na ako isang pipi sa kahariang itinalaga niya sa sarili. Dumating si Mang Tomas. Tiningnan niya ang sitwasyon. Ano na naman to? Ipinakita ko ang kahon. Kagabi, saksi po kayo sa paghalughog sa kwarto ko. Ngayon, ibinalik ni Marco ang mga gamit pero nawawala ang diamond earrings ko. Humarap si Mang Tomas kay Marco. Marco, kung nagkamali ka, aminin mo. Huwag mo nang hintaying pulis pa ang pumasok sa eksena. Napahawak si Marco sa ulo, basag ang boses. Hindi ko kinuha para gastusin. Hiniram ko lang pansamantala. Tumahimik ang buong lobby. Narinig ko ang malalim na paghinga ni nanay. Tinanong ko, nasaan? Yumuko si Marco. Isinangla ko. Bala kong tubusin pagkatapos ng bagong taon. Sumigaw si Aling Carmen, Marco! Pero ang sigaw niya ay hindi dahil sa hiya, kundi dahil umamin siya. Tiningnan ko ang lalaking dati kong asawa. Dati, minahal ko siya dahil akala ko'y mabait siya. Ngayon, naintindihan kong ang kabaitan na walang pananagutan ay isang manipis na damit lang. Sa isang ihip ng hangin, lalabas ang lahat ng kalkulasyon sa loob. Saang pawn shop? Sa Ongpin? Sa Villarica? Itinala ko. Nasaan ang resibo? Nasa taas. Kunin mo. Hinawakan ni Aling Carmen ang braso ni Marco. Huwag. Paano kung pilitin kanyang tubusin agad? Saan ka kukuha ng pera? Tiningnan ko siya. Nasaan po ang 3 milyon ninyo? Nanlisik ang mga mata niya. Pera ko yun para sa pagtanda. So, mag-iipon po kayo para sa pagtanda gamit ang pera ng anak ninyo? Habang ang anak ninyo ay nagsasangla ng gamit ng asawa para magbayad ng utang? Makatwiran po ba yun? Natigilan siya, pero sumigaw ulit. Bakit ka ba kasi tanga? Ganyang kaliit na bagay. Magkano lang yan? Tapos nahuli ka pa. Nanlamig ang puso ko. Hanggang sa huli, nanghihinayang pa rin siya dahil nahuli ang anak niya, hindi dahil nagkamali ito. Pumasok si Marco sa elevator para kunin ang resibo. Habang naghihintay, mahigpit na hinawakan ni nanay ang kamay ko. Ang sakit ay hindi ang mawalan ng alahas, kundi ang makitang ang taong pinagkatiwalaan mo ay kayang halungkatin ang buhay mo kapag gipit. Bumalik si Marco dala ang isang gusot na papel. Ang halaga, 150,000 piso. Ang hikaw na binili ko ng halos 350,000 isang simbolo ng aking tagumpay, ay ipinagpalit niya sa 150,000 para takpan ng isang butas na siya mismo ang gumawa. Kinunan ko ng litrato ang resibo. Mamayang hapon, sasamahan mo akong tubusin yan. Pera mo ang gagamitin. Saan ako kukuha? Tiningnan ko si Aling Carmen. Problema niyo na yan. Umatras siya, yakap ang bag. Wala akong cash. Ngumiti ako. Kung ganoon, ibenta niyo po ang gintong bracelet na suot ninyo. Itinago niya agad ang kanyang kamay. Nakita ni Marco ang eksena, at sa unang pagkakataon, may pait sa kanyang mga mata. Marahil, nagsisimula na niyang maintindihan kung gaano kahigpit humawak sa pera ang inang laging nagsasabing mahal siya. Inilagay ko ang resibo sa bag. Bibigyan kita hanggang alas 5. Kung hindi mo matutubos ang ari-arian ko, magsasampa ako ng kaso. Paos na nagsalita si Marco. Alina, wala ka na bang natitirang pagmamahal para sa akin? Tiningnan ko siya. Kung mas maaga dumating ang tanong na iyan, baka lumambot pa ako. Pero dumating ito matapos ang tinagong bonus, ang lugaw, ang mga utang, ang sirang safe, at ang walang lamang jewelry box. Ang pagmamahal ay hindi pa nakip sa pagkakamali. Umalis kami ni nanay. Sa likod namin, sinisisi ni Aling Carmen si Marco sa pagiging tanga. Narinig ko, sa unang pagkakataon, na sumagot si Marco. Ma, kung pumayag lang kayong maglabas ng pera, aabot ba tayo sa ganito? Hindi ako lumingon, pero may bahagyang ngiti sa aking labi. Ang lamat sa pagitan nilang mag-ina ay lumitaw na. At alam ko, kapag ang interes ay nagsimulang magbanggaan, ang pagmamahal ng ina na laging ginagamit ni Aling Carmen bilang panangga ay hindi na magiging sagrado. Alas 5 ng hapon, nasa tapat na ako ng pawn shop. Malamig ang hangin. Dumating si Marco 10 minuto na huli, kasama si Aling Carmen. Halata sa kilos nilang nag-away sila buong maghapon at wala pa ring pera si Marco. Nasaan ang pera? Umiwas siya ng tingin. Nakaipon ako ng 50,000. Pwede bang utangin ko muna sa'yo ang kulang? Napatawa ako. Nang kinuha mo, hindi ka nagpaalam. Ngayong tutubusin, ako pa ang maghihintay? Sumabat si Aling Carmen.
Huwag mo siyang masyadong gipitin. Material na bagay lang yan. Humarap ako sa kanya. Gusto ko lang pong maibalik ang sa akin. Kung hindi ninyo kayang mag-withdraw, ibenta nyo ang bracelet ninyo. Itinaas niya ang kamay, namumula ang mukha. Pamana to sa akin ng tatay ni Marco. Naalala ko, noong kasal namin, ipinagmalaki niyang bagong bili ang bracelet na iyon. Hindi ko na siya pinatulan. Huminga ng malalim si Marco. Ma, ipahiram nyo na muna. Ibabalik ko rin. Umatras si Aling Carmen. Wag! Gusto niya lang tayong pag-awayin. Tumingin si Marco sa kanya, puno ng pagkadismaya. Lagi na lang po kayong nag-iipon para sa sarili ninyo. Paano naman po ako? Nagulat si Aling Carmen at nagsimulang umiyak sa gitna ng kalsada. Anak na walang utang na loob. Ipinagpapalit mo ako sa babaeng yan. Hindi ako umimik. Hinayaan ko silang mag-away. Gaya ng inaasahan ko, nang wala na ang pera ko bilang unan, nagsimula silang magsakitan. Ang may-ari ng pawn shop ay naglabas ng hikaw. Ang kailangang bayaran ay 155,000 piso kasama ang interes. Tiningnan ko si Marco. May 50,000 ako. Alina, bayaran mo muna ang kulang. Gagawa ako ng kasulatan. Tinitigan ko siya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ako pumarito para tulungan ka. Pumarito ako para panagutin ka. Tumingin si Marco kay Aling Carmen. Ma, umiwas siya ng tingin. May pera kayo, ma. Nakita ko ang text ng bangko kaninang umaga. Nagulat si Aling Carmen. Ngumiti ng mapait si Marco. Nag-withdraw kayo ng 20,000 para ipamigay sa mga kamag-anak para purihin kayo. Pero ang anak ninyo, na sinisingil, sinasabi ninyong wala kayong pera? Ang katahimikan ay sumagot sa lahat. Sa huli, inilabas ni Aling Carmen ang pera, ibinato sa mesa. Oh, ayan, tandaan mo, napilitan lang ako. Kinuha ni Marco ang pera at dinagdagan mula sa sarili niyang ipon at credit card. Nang maibalik sa akin ang hikaw, hindi ko ito isinuot. Inilagay ko ito sa isang plastic bag, isang ebidensya. Paglabas namin, tinanong ni Marco, "Masaya ka na?" Hindi ako masaya. Binawi ko lang ang sa akin. Ang kaso, pag-iisipan ko, depende sa kilos mo. Sumigaw si Aling Carmen. Mag-aabogado ka pa? Opo. At hindi lang annulment. Ipapa-assess ko ang lahat ng financial obligations, ari-arian, at mga perang ginamit ni Marco nang walang pahintulot. Tumingin sa akin si Marco. Gusto mong maging malinis ang lahat? Masyado na akong matagal na nabuhay sa dumi ng kalabuan ninyo. Oo, kailangang maging malinis. Nang pasakay na ako ng kotse, bigla siyang nagsalita. Alina, kung papayag akong magpaanul, kakalimutan mo na ba ang utang at ang hikaw? Lumingon ako. Nakikipagtawaran ka? Tumingin siya sa akin. Pagod ang mga mata. Gusto ko lang matapos to. Ngumiti ako. Pareho pala kaming gustong makawala. Ang pinagkaiba lang, gusto kong makawala sa pagsasamantala. Siya, sa responsibilidad. Sige, kung gusto mong makawala, pumirma ka. Pero mula ngayon hanggang sa araw na iyon, wag na wag kang magsisinungaling ulit. Yumuko siya. At sa pagyukong iyon, naintindihan ko mayroon pa siyang itinatago. Gabi ng ikalawang araw ng taon, hindi ako makatulog. Ang hikaw ay nasa tabi ng folder ng mga dokumento. Ipinadala ko ang lahat sa isang abogadong kaibigan, si Ati Reyes. Tumawag siya. Alina, komplikado to. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Protektahan mo ang mga ari-arian mo. Naguhinala po akong may iba pa siyang itinatago. Kung gayon, i-check mo ang lahat ng transaksyon, lalo na kung may ginamit na personal information mo. Kinabahan ako. Naalala kong maraming beses niyang hiniram ang telepono ko at alam niya ang password ng laptop ko. Kinaumagahan, pumunta ako sa bangko para mag-request ng credit history. Tinanong ng staff, "Ma'am, nag-apply po ba kayo ng loan para sa muebles?" Natigilan ako. Hindi. Mayroong pong loan na 80,000 piso na nakapangalan sa inyo. Na-approve 6 na buwan na ang nakalipas. Ang secondary contact po ay si Mr. Marco Sandoval. Parang nabingi ako. Tinawagan ko si Atini Reyes. Alina, seryoso to. Humingi ka ng kopya ng kontrata. Kung pineke ang pirma mo, pwede tayong magsampa ng kaso. Tumawag ako sa financing company. Ipinadala nila ang kontrata sa email. Pagbukas ko, nakita ko ang pirma ko pero hindi ko sulat kamay. Ang address ng delivery ay ang aming unit. Ang nakasulat na binili, isang imported na leather sofa at isang wine cabinet. Napatawa ako. Ang sofa sa bahay ay pinalitan nga 6 na buwan na ang nakalipas.
Sinabi ni Marco na may kakilala siyang nagbebenta ng mura. Naniwala ako. Iyon pala. Ang murang iyon ay isang utang na ipinangalan sa akin. Nag-text ako kay Marco. 3:00 ng hapon, magkita tayo sa kondo. Kasama ang abogado sa video call. Kailangan mong ipaliwanag ang 80,000 pisong utang na nakapangalan sa akin. Sunod-sunod ang tawag at text niya. Alina, babayaran ko yan. Proseso lang yun. Sabi ng staff pwede raw pirmahan. Hindi ako natinag. 3:00, nandoon na ako kasama si nanay at si Mang Tomas. Si Ate Reyes ay nasa video call. Pagbukas ng pinto ni Marco, namumutla siya. Nang marinig ni Aling Carmen ang tungkol sa utang, sumigaw siya. Ang sofa na yan, buong pamilya ang gumagamit. Bakit si Marco lang ang magbabayad? Inilapag ko ang kontrata. Ang issue ay hindi kung sino ang gumamit, kundi kung sino ang namemeke ng pirma ko. Mabilis na sumagot si Marco. Hindi pa memeke yon. Busy ka, pinirmahan ko lang para sayo. Mula sa telepono, nagsalita si Atty. Reyes. Mr. Sandoval, ang pagpirma sa isang credit contract ng walang legal na pahintulot ay isang krimen. Pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Nanigas si Marco. Ang utang na ito, ikaw ang magbabayad at gagawa ka ng kasulatan na wala akong kinalaman, sabi ko. Yumuko siya. Sige. At ang utang mong mahigit 650,000, pipirma ka rin na personal mong utang yon. Sumigaw si Aling Carmen. Hindi! Asawa siya. Dapat silang magtulungan. Humarap ako sa kanya. Sabi ninyo, dapat akong managot sa sofa dahil ginamit ko. Kung gayon, ang 3 milyong tinanggap ninyo mula kay Marco, kayo ang direktang nakinabang. Gusto niyo po bang pumirma para makibahagi sa utang niya? Natahimik siya. Tumingin si Marco sa kanyang ina at mapait na ngumiti. Nakita niyo ma? Kapag ipinapasa ang utang kay Alina, sinasabi ninyong mag-asawa kami. Kapag ang pera na hawak ninyo ang usapan, tahimik kayo. Nanginginig si Aling Carmen. Pinagtatanggol mo na naman siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Nagsisimula lang akong makakita ng malinaw. Inilabas ko ang kasunduan na inihanda ni Atty. Reyes. Nakasaad doon na lahat ng utang ay personal na pananagutan ni Marco. Ang sofa ay babayaran niya. Ang kondo at sasakyan ay sa akin. Sila ay aalis sa loob ng 3 araw. Kinuha ni Marco ang ballpen. Nanginginig ang kamay. Sinubukan ni Aling Carmen na agawin ang papel. Huwag kang pipirma. Tiningnan ko siya. May karapatan po kayong payuhan siyang huwag pumirma. Sa pagkakataong iyon, itutuloy ko ang pagsasampa ng kaso ng pamemeke at pagnanakaw at hahayaan nating korte ang magdesisyon. Nanginginig si Aling Carmen. Anak, huwag kang maniwala. Nananakot lang yan. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina ng matagal, puno ng pagod at sama ng loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at pumirma. Sumigaw si Aling Carmen. Pumirma na ako. Aalis na kami, sabi ni Marco. Inabot ko ang papel kay Mang Tomas para pirmahan bilang saksi. Naupo si Aling Carmen. Namumutla. Nanalo ka na. Sinira mo ang pamilyang ito. Tiningnan ko siya. Wala nang ganang makipagtalo. Hindi po. Itinigil ko lang ang pagsalo sa isang bahay na matagal ng bulok. Tinanong ni Marco, Alina, kung babayaran ko lahat ng utang at iuuwi si mama sa probinsya, may pag-asa pa ba tayo? Natahimik ang lahat. Tiningnan ko siya. Kaya kong magpatawad sa kahirapan, sa kabiguan, sa kamangmangan. Pero hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang taong ginagawa akong reserba sa bawat pagkakamali niya. Yumuko siya. Umiyak si Aling Carmen, pero hindi na ako naantig. Hawak ang pinirmahang kasunduan. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Pero hindi na ako naglalakad sa dilim. Ang katotohanan ay may pangalan na, may pirma, may ebidensya, at nabawi ko na ang aking boses. 3 araw pagkatapos, umalis sila Marco. Hindi ako nandoon. Hiniling ko kay Mang Tomas at sa admin na saksihan ang lahat. Nang bumalik ako, mas maluwag na ang bahay. Walang nang pulang tsinelas sa daan. Malinis na ang sala. Sinabi ni nanay na tutulong siyang maglinis. Umiling ako. Hindi po, Nay. Tatawag po ako ng cleaning service. May mga perang ginagastos para ipaalala sa sarili na hindi tayo ipinanganak para magsilbi habang buhay. Ngumiti si nanay. Gabi, tinapon ko ang lahat ng lumang gamit. Ang mga gamot na hindi malaman ng pinanggalingan, ang pulang kurtina na ipinabili sa akin ni Aling Carmen. Bawat bagay na nawala ay parang isang piraso ng kadiliman na natanggal sa buhay ko. Tumawag si Marco. Nilalagnat si Mama. Malamig daw sa tinutuluyan namin. Gusto niyang umuwi. Hindi niya yun bahay. Huminga siya ng malalim.
Alam ko, Alina, masyadong mabilis gumuho ang lahat. Napapikit ako. Ang 3 taon ko ay hindi mabilis gumuho. Unti-unti itong gumuho sa bawat malamig na hapunan, sa bawat bayarin, sa bawat pagtrato sa nanay ko bilang estranghero. Ngayon mo lang narinig ang pagbagsak. Ang mabilis na gumuho ay ang imaheng itinayo mo. Ang loob nito, matagal ng hungkag. Alina, bukas, pwede na ba akong pumirma ng papeles? Sige, 10:00 sa opisina ni Atin Reyes. Bago niya ibaba, tinawag niya ako. Alina, patawad. Dumating ang mga salitang iyon ng huli na. Patawarin mo rin ang sarili mo. Dahil masyado kang matagal na nabuhay sa karuwagan. Ibinaba ko ang tawag. Kinaumagahan, nasa opisina na ako ng abogado. Dumating si Marco, payat at mukhang pagod. Binasa ni Atini Reyes ang bawat probisyon. Pumirma siya ng walang pagtutol. Alina, pwede ba akong magtanong? Kung hindi dahil sa hikaw, makikipaghiwalay ka pa rin ba? Oo, ang hikaw ay nagpabilis lang ng desisyon ko. Kailan ka tumigil na mahalin ako? Tumingin ako sa mesa. Hindi isang iglap. Unti-unti. Sa bawat pagkakataong hinayaan mong bastusin ng nanay mo ang nanay ko. Sa bawat pagsabi mong dapat akong gumastos dahil malaki ang sahod ko. Sa bawat pagtanggap mo sa sakripisyo ko bilang obligasyon. Sa bawat pagpili mo sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi namamatay sa isang saksak. Namamatay ito sa gutom. Yumuko siya. Namumula ang mga mata. Pumirma siya. At pumirma rin ako. Walang sakit. Parang pagtanggal lang ng isang masikip na pulseras. Nang paalis na siya, tiningnan ko ang likod niya. Hindi pagsisisi, kundi isang tahimik na sandali para sa lalaking minsan kong minahal. Marahil, ang pag-ibig sa simula ay totoo, pero kung hindi ka marunong lumago, dudurugin ito ng kasakiman ng pamilya at ng sarili mong karuwagan. Nang hapon ding iyon, ibebenta ko na sana ang sofa nang makatanggap ako ng isang text mula sa isang Hana. Ate Alina, ako po yung dating staff sa coffee shop ni Kuya Marco. May dapat po kayong malaman. Ang huling patong ng katotohanan ay hindi pa pala nalalantad. Ipinadala ni Hana ang 3 litrato. Ang isa ay ang coffee shop. Ang pangalawa ay si Marco, kasama ang kasosyo niyang si Jay. Ang pangatlo si Marco, nakangiti habang nakaakbay sa isang batang babae sa likod ng counter. Isang akbay na puno ng pagiging malapit. Ate, sabi sa text, hindi lang siya nag-invest. Ipinasok niya yung babae, si Via, bilang manager. Sabi niya pinsan niya, pero alam naming lahat na hindi. Hindi ako nagulat, pagod na ako. Dinala ko ang telepono kay nanay. Napakagatlabi siya sa galit. Hayop siya! Kalmado kong sinabi. Kaya niya po yan, Nay. Ang taong sanay kunin ang pera ng asawa para sa sariling yabang, ay kaya ring kunin ang tiwala ng asawa para sa ibang bagay. Nagpadala pa si Hana ng voice recording. Boses ni Jay. Si Marco, mayabang yan. Purihin mo lang na magaling siyang mag-invest at may asawang mayaman na sasalo sa kanya, bibigay yan. Lambingin mo lang, maghahanap yan ng paraan. Sinundan ito ng tawa ng isang babae. Paano kung malaman ng asawa niya? Sagot ni Jay. Mas maganda. Mayaman naman yun. Iiyakan lang niya yung asawa niya para bayaran ang utang. Ipinatay ko ang recording. Sa mata ng iba, hindi ako asawa ni Marco. Ako ang kanyang safety net, ang kanyang wallet, ang pangalan na ginagamit niya para itaas ang sarili. Ipinadala ko ang lahat kay Ati Reyes. Alina, sabi niya, mahalaga to kung babawiin niya ang kasunduan. Sakto namang tumawag si Marco. Inilagay ko sa record. Alina, nakuha mo na no? Depende kung ano ang tinutukoy mo. Walang namamagitan sa amin ni Via. Napatawa ako. Inaakbayan mo siya. Binabayaran ang sweldo niya mula sa perang inutang mo. At sinasabi mong walang namamagitan? Naguguluhan lang ako noon. Kailangan ko ng kausap. Kaya naglabas ka ng stress sa pamamagitan ng paggastos ng pera sa iba? Habang ako ay nagbabayad ng bills ng nanay mo sa bahay? Dahil kay Via ko lang naramdaman na nirerespeto ako. Dahil sa mga salitang iyon, napatingin ako sa salamin. Payat, may maitim na mata, pero tuwid ang likod. Ako, naramdaman ko ba kailanman na nirerespeto mo ako sa sarili kong bahay? Ang kataksilan ay hindi lang sa kama. Kataksilan ang kumuha ng pera ng pamilya para sa isang lihim. Kataksilan ang hayaan ang ibang babae na magbigay sa iyo ng respeto habang ako ang tumatanggap ng pagwawalang bahala. Kataksilan ang gawin akong huling taong nakakaalam ng katotohanan. Nanginginig ang kanyang boses. Aalis na ako sa coffee shop. Puputulin ko na ang ugnayan.
Kaya mo bang bawiin ang puhunan mo? Ang katahimikan niya ang sagot. Kung hindi, panagutan mo. Bukas, isusumite ko na ang papeles. Huwag kang magbabago ng isip, dahil kung gagawin mo, ilalabas ko lahat ng ebidensya. Nagmakaawa siya. Alina, hayaan mo namang may matira pa sa dignidad ko. Ang dignidad mo, ikaw mismo ang sumira. Huwag mong hilingin sa akin na pagtakpan pa ang mga basag na piraso. Ibinaba ko ang tawag. Kinaumagahan, isinumite namin ang petisyon para sa annulment. Dumating si Marco, mag-isa. Sa harap ng clerk, tahimik siyang pumirma. Paglabas, tinanong niya ako, Alina, ikukwento mo ba sa iba ang tungkol kay Vaya? Tiningnan ko siya. Wala akong interes na siraan ka. Pero kung ikaw o ang nanay mo ang magsisimula ng kasinungalingan, sasabihin ko ang totoo. Yumuko siya. Naiintindihan ko. Sana nga, dahil ang buhay ko ay hindi na basurahan ng mga sikreto mo. Isang linggo ang lumipas. Si Marco ay nagbabayad na ng mga utang na may kinalaman sa akin. Si Aling Carmen, ayon kay Mang Tomas, ay umuwi sa probinsya. Sinisisi ang anak sa katangahan. Hindi ako nalungkot. Inayos ko ang bahay. Ipinabenta ko ang leather sofa at pinalitan ng isang simpleng set na gawa sa kahoy. Sabi ni nanay, mukhang probinsya, pero mas mainit sa pakiramdam. Iyon ang gusto ko. Dati, magarbo pero malamig. Ngayon, simple, pero hindi na malamig. Isang hapon, dinala ko si nanay sa mall para bilhan ng isang jade bracelet. Anak, wag na. Pero isinuot ko pa rin. Itinago na ninyo ang ginto. Ito naman po para maganda kayo. Ginagastos mo na naman ang pera mo sa akin. Ngumiti ako. Ginagastos ko po sa tamang tao. Nang gabing iyon, nakuha ko ang schedule para sa hearing sa korte. Tiningnan ko ang malinis na bahay, ang mga bagong kasangkapan, at ang folder ng mga dokumento sa tabi ng isang florera ng puting bulaklak. Tinanong ako ni nanay kung anong gusto kong kainin. Kahit ano po, nay. Simula ngayon, simple lang ang kakainin natin, basta masaya. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Ito ang una kong totoong ngiti sa loob ng mahabang panahon. Araw ng pagdinig, umuulan sa Maynila. Ayaw kong pasamahin si nanay. Gusto kong harapin ito ng mag-isa. Dumating si Marco, mas payat, nakaupo sa waiting area. Umupo ako sa kabilang upuan. May espasyo sa pagitan namin, isang espasyong kayang maglaman ng 3 taon ng kasal, isang kaldero ng lugaw, mga utang, at kataksilan. Lina, sabi niya, nagsorry si mama. Hindi na niya kailangang magsorry. Bawat isa sa atin ay haharapin ang resulta ng ating mga ginawa. Naglabas na siya ng pera para tulungan akong magbayad. Mabuti para sayo. Mapait siyang ngumiti. Naglabas siya dahil natakot siyang mawalan ako ng trabaho, hindi dahil mahal niya ako. Nanahimik ako. May mga aral na kailangang matutunan sa sakit. Sa loob ng korte, mabilis ang lahat. Kinumpirma ni Marco ang lahat. Payag sa annulment, walang habol sa ari-arian, at pananagutan sa lahat ng utang. Paglabas namin, tumila na ang ulan. Alina, sabi niya, akala ko dahil malakas ka, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Humarap ako. Ang mga taong malalakas ay kailangan din ng pagmamahal. Hindi lang sila palaimik. Yumuko siya. Patawad. Sa pagkakataong ito, wala nang pait. Ang paghingi niya ng tawad ay hindi na para bumalik, kundi para magsara. Mabuhay ka ng maayos. Yan ang pinakamagandang paghingi ng tawad. Naglakad ako palayo. Pag-uwi ko, nagluto si nanay ng isda, sinigang, at pritong tokwa. Umupo ako at biglang napaiyak. Hindi sa lungkot, kundi dahil sa wakas, nakaupo ako sa sarili kong bahay nang walang sumisisi, walang nagrereklamo, walang nagbibilang. 2 na lang kami, simple, pero payapa. 3 buwan ang lumipas. Ang apartment ko ay may mga tanim na sa balkonahe. Ang kulay ng pader ay bago na. Ang sahod ko ay hindi na napupunta sa mga sakim na bulsa. May parte para sa bahay, para kay nanay, para sa ipon, at para sa sarili ko. Si Marco, paminsan-minsan ay nagte-text tungkol sa mga bayarin. Nabalitaan kong umalis na siya sa coffee shop at lumipat sa isang mas maliit na apartment. Kung paano sila nabubuhay ng nanay niya, hindi ko na inalam. Hindi na iyon parte ng buhay ko. Isang hapon, habang naglalakad kami ni nanay sa parke, napatingin ako sa mga mag-asawang magkahawak kamay. Wala akong inggit. Naniniwala pa rin ako sa pag-aasawa, sa pamilya, sa mga taong sabay na nagtatayo ng tahanan na may respeto. Hindi ko lang pinaniniwala ang kailangang sunugin ng isang babae ang sarili para lang painitin ang mga taong hindi marunong mag-ingat ng apoy. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe.
Ang simoy ng hangin ay may dalang bango ng sampagita. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba. Naintindihan ko na. Ang mga babae ay hindi takot na mawalan ng asawa. Takot silang mawala ang kanilang sarili sa isang pagsasamang hindi pantay. Kapag naglakas loob kang umalis, ang naghihintay ay hindi laging kalungkutan. Minsan, ito ay isang tahimik na tahanan, isang mainit na pagkain, isang inang nasa tabi mo, at isang pusong sa wakas ay natutong mahalin ang sarili. Hindi ako nagsisisi na minahal ko si Marco. Dahil sa mga taong iyon, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa isang taong laging nagbibigay at isang taong laging tumatanggap.